Binalot ng dilim ang tahimik na pampang ng ilog at tanging maririnig na lang ang hinihingal na takot ng tagayusig na nakatali sa upuan. Binanggit niya ang kanyang maliit na anak na babae at masayang pamilya upang magmakaawa ng awa. Subalit ang lalaking nasa harap niya ay nanatiling tahimik, hindi na siya nakikinig gamit ang mga tainga kundi nararamdaman na gamit ang kanyang kakaibang kutob sa katawan na siyang nagpapatayo ng mga balahibo sa kanyang likod tuwing kaharap ang kasamaan isang hatol. Isang pag-aalinlangan lumapit siya, hawak ang sandata sa kamay, sa kanyang mga mata ang pagpuksa sa lalaki sa harap niya ay hindi isang krimen kundi isang kailangang paglilinis ng basura para sa lipunan. Ang mabilis na agos ng ilog ay tila handang lamunin ang lahat ng ebidensya. Nagmamarka ng bagong kabanata sa buhay ng masamang taong may ngalan ng katarungan. Kaka-rating lang ni Litang pauwi mula sa militar, na may dalawang walang laman na kamay at isang utak na punong-puno ng kawalan. Tinatanong ng lahat kung ano ang balak niyang gawin sa susunod. Ngunit maging si Litang ay walang maisagot. Ang hinaharap ay masyadong malabo na ang tanging alam niya lang ay sundin ang pinakapamilyar na landas. Nagpasa siya ng papeles sa kolehiyo gaya ng ibang kabataang kakaalis lang sa hukbo, subalit ang katawan ay nasa Seoul habang ang isip ni Litang ay tila napapadpad na sa Canada nang hindi namamalayan. Bawat araw ay nalulunod siya sa mga eksena ng maringal na kabundukan ng Rocky, kung saan pangarap niyang makatapak kahit minsan. Pagbalik sa luma niyang popahan, binuksan ni Litang ang kapakarating na balikbayan box, na naglalaman ng painting ng bundok Rocky na binili niya para aliwin ang sarili, ngunit pagtingin sa bakanteng silid, kahit isang martilyo para isabit ito ay wala siya. Napangiti na lang ng mapait si Litang. Nang gabing iyon, pumasok si Litang sa night shift sa isang convenience store. Hindi pa nagtatagal ay dumating ang dalawang nasa katanghalian na panauhin. Ang isa sa kanila ay lasing na pumasok ng pasuray-suray at gustong bumili ng rolling paper. Nang makita ang babalang nakasulat sa pakete, agad siyang nagmura at pinilit si Litang na palitan ito. Pagkatapos maghagis ng barya sa counter, gumawa pa ang matanda ng isang bastos na kilos, na hindi naitago ni Litang ang pagkainis. Hindi pa doon natatapos, dahil dirdiretsong lumabas ang lalaki, at malakas na inutusan si Litang na dalhan siya ng alak at tuyong pusit. Agad na sumunod sa labas si Litang, at sinabing kailangang magbayad ang customer sa counter at maghintay sa tamang proseso sa gitna ng tensyon. Ang kasamang kaibigan ay agad na nakialam at humingi ng paumanhin kay Litang. Hinayla palayo ang kaibigan at mag-isang pumasok sa tindahan. Magalang na pumili ng gamit at sinabihan ng kaibigan na huwag nang gumawa ng gulo. Nang umalis ang dalawa ay tiningnan ni Litang ang kalat na naiwan sa mesa at bumantong hininga. Natapos ang shift at dumating ang manager para sa turnover, sinamantala ni Litang na humiram ng martilyo, ngunit tuloy-tuloy na pumasok ang isa sa bodega. Hindi man lang narinig ang kanyang sinabi. Pag-alis sa tindahan ay binagtas ni Litang ang madilim na eskinita pauwi nang biglang makita ang lasing na lalaki. Kanina na nakahandusay sa lupa, sa pag-aakalang sobra lang ang nainom at nakatulog kaya hindi huminto si Litang, ngunit paglakad ng ilang sandali, nakita niya muli ang kaibigan nito na dahan-daang naglalakad. Tinawag siya ni Litang para paalalahanan na malapit ng umulan, at sinabihan siyang balikan ang kaibigan para iuwi. Ang lalaking iyon ay lumingon at malamig na sumigaw kay Litang na lumayas na at nagpatuloy sa paglakad sa dilim. Napatayo si Litang sa gitna ng bakanteng eskinita nang hindi maintindihan kung bakit. Biglang umapaw sa kanyang loob ang isang hindi maipaliwanag na kaba. Muling ginawa ni Litang ang mismong bastos na kilos na ibinato ng matandang iyon sa kanyang mukha noong nasa tindahan sa loob lamang ng isang saglit. Lumingon siyang muli gaya ng isang hayop na ginalit. Ang mga kamao ay bumagsak ng diretso sa mukha ni Litang ng sunod-sunod. Bawat suntok ay may kasamang malupit na pagmumura na tila gustong itulak siya sa pinakailalim ng kahihiyan. Sa gitna ng walang tigil na mga hampas, biglang bumalik ang mga lumang alaala noong high school. Si Litang kasama si Donghan ay binubuli noon. Nang panahong iyon, itinulak siya ng isa sa grupo hanggang sa mabuwal at pagkatapos ay tinapakan ng diretso ang kanyang mukha kahit papilit siyang nanlalaban sa kawalan ng pag-asa. Ang pakiramdam ng kahihiyan at kawalan ng lakas noong mga taong iyon ay naulit ng eksakto ngayon. Ngunit sa pagkakataong ito, si Litang ay hindi na ang batang basta na lang nagtitiis. Noong taong iyon, nang tapakan ng matandang lalaki ang kanyang mukha, idinilat ni Litang ang kanyang mga mata at sa tabi mismo ay may isang malamig na martilyo na abot kamay. Walang pag-iisip, walang pag-aalinlangan, sinunggaban niya ito at iwinasiwas ng isang beses lang, maayos ngunit mabigat. Nagsimulang bumuhos ang ulan, pumapatak ng malakas sa kalsada. Ang matandang lalaki ay pasuray-suray na tumayo, nakahakbang ng ilang beses bago tuluyang natamba. Nangisay ng bahagya ang katawan at pagkatapos ay nakahandusay ng walang kibo sa gitna ng ulan. Napatitig si Litang ng 5 segundo, nabingi ang mga tainga at mabilis ang tibok ng puso. May taong lumitaw sa dulo ng eskinita ngunit sumulyap lang ng bahagya at pagkatapos ay tumalikod at umalis malapit doon.
Isang babaeng nakasalaming itim ang nakatayo kasama ang isang aso. Sa katawan ng aso ay may tali para sa asong gabay. Huminto ito sa tabi ng katawang kada rating lang na bumagsak. Umamoy ng sandali at pagkatapos ay marahang inakay ang babae na magpatuloy sa paglakad. Na parang walang nangyari. Nagulat at nagising ang diwa ni Litang, nagmamadali siyang kinuha ang bag at tumalikod para tumakbo palayo sa madilim na eskinita. Pagdating sa popahan, dumiretso siya sa banyo, binuhusan ng malamig na tubig ang katawan, sinisikap na hugasan ang mga bakas ng ketchup na damaykit sa kamay at damit, ngunit gaano man katagal umagos ang tubig. Ang imahe ng lalaking iyon ay hindi pa rin nawawala sa isip ni Litang, naririnig ang boses sa guni-guni ng matanda. Ang matanda ay may inang may edad na sa bahay. Kasama ang 3 anak na kailangan pang pakainin, ang bawat salita ay parang isang saksak ng kutsilyo na nagpapalalim pa sa takot. Pagkatapos ay nakita niya sa harap ng kanyang mga mata ang eksenang nakaposas siya, hinihila palayo sa gitna ng bigong tingin ng kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay napaluhod, ang kanyang ate ay napatitig ng 5 segundo habang ang kanyang ama ay hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Sa mismong sandaling iyon ay may kumatok sa pinto. Si Gayong Juan na lasing ay nakatayo sa labas, nakikisuyo na makitulog ng isang gabi. Pinagbuksan ni Litang ang kaibigan para makapasok ngunit ang kanyang isipan ay lubos ng naguguluhan. Nang makatulog si Gayong Juan, naupong mag-isa si Litang sa harap ng monitor, nanginginig na nagtitipon ng bawat letra. Gusto niyang malaman kung ilang taon ang kulong sa pagkapatay ng hindi sinasadya. Nang gabing iyon ay hindi nakatulog si Litang at mula sa sandaling iyon. Ang buhay niya ay nadulas sa ibang direksyon at wala nang balikan, hindi pa man kumakalma si Litang nang mula sa malayo. Ay umalingaw-ngaw ang sirena ng pulis na humiwa sa gabi, mabilis na parang tinatawag ang pangalan niya, kumirot ang puso ni Litang at nanigas ang buong katawan. Subalit makalipas ang ilang minuto ay na-realize niyang isa lang pala itong away sa kabilang kalye na walang kinalaman sa kanya. Tila ba pinaglalaroan siya ng tadhana ng napakapait, habang nakahiga sa madilim na silid ay hindi mapigilan ni Litang. Na maisip ang mga taong tumapak sa kanya at kay Gayong Juan noon, sa gitna ng pagkaantok at pagkalasing. Ay binitawan ni Gayong Juan ng isang katotohanang mas masakit pa sa suntok. Ang mga taong iyon ay hindi lamang hindi nagbayad, kundi mas lalo pang namumuhay ng masaya, may nagmamayabang ng bagong kotse sa social media, mayroon namang nakaakyat sa posisyong pangarap ng lahat. Maging ang pinakamasama sa grupo ay matagal na ring nagkaroon ng sariling pamilya. Naupong tulala si Litang habang umaapaw ang galit na mahirap lunukin. Hindi niya maintindihan kung bakit ang mga taong tumapak sa kanya sa putikan ay nakapamumuhay ng ganoon kagaan, patuloy na bumabalik ang mga lumang alaala. Bago ang araw ng pagsasundalo, si Litang ay naging pabaya rin sa sarili at nakipagtalik sa hindi niya kasintahan. Ang nakapagtataka ay naging maayos ang lahat. Noong nag-aaral pa siya, ninakaw pa nga niya ang tablet ni Gayong Juan. Ang nakakatakot ay ang lahat ng maling gawaing iyon ay nalusutan ang lahat, walang nagduda at walang nagtanong. Wala ring anumang masamang bunga na dumating. Sa lalong pag-iisip ni Litang, lalo siyang nagagalit kung bakit ang mga masamang ginawa niya ay laging nagiging maayos nang hindi inaasahan. Ang isiping iyon ang nag-udyok kay Litang na biglang subukan si Gayong Juan. Sinabi niyang kagabi ay pumunta si Gayong Juan sa bahay niya ng alas 10, ngunit agad itong itinanggi ni Gayong Juan at iginiit na alas 11 ang tama. Sa sandaling iyon, biglang nanlamig ang likod ni Litang. Ang mortal yung hiniram sa convenience store ay naiwan niya sa eskinita. Nang gabing iyon, ikinwento rin ng manager ang lahat ng inasal ni Litang sa kanya para marinig ng babaeng ito. Pagkatapos yun, pinuntahan ng manager ang pulis sa koanihan ng investigasyon at ipinaalam na nakuha na niya ang lahat ng sahod na kinuha. Nang maaga mula sa pamilya ni Litang at binawi na rin ang demanda. Isang espesyal na pangkat ng investigasyon ang binuo rin para mag-imbestiga sa mga kasong misteryosong kaso kamakailan, ngunit 4 na buwan na ang lumipas at wala pa ring mahanap na bagong anggulo, kaya ito ay binuwag at tinapos na ang investigasyon. Iginiit ng babaeng pinuno ng Special Investigation Team kay Detective Jiang na si Sang Mok ang salarin na pumatay sa 2 lalaking estudyante. Habang ang kaso naman ni Elokay ay gawa ng ibang kriminal, ngunit nanindigan si Detective Jiang na ang mga iyon ay sunod-sunod na pagpaslang sa mga tao ng iisang salarin lamang at sa huli ay sinabi niyang siya na mismo ang muling mag-iimbestiga. Pagkatapos ay nagsimulang lumapit si Detective Jiang sa kasamahang si Detective Kim upang ayain itong pumanig sa kanya sa bahay ni Robin. Pagkabukas ng pinto ay nakita niya si Detective Jiang na dumarating para hanapin siya at inilabas ni Detective Jiang ang mga dokumento ng kaso para pakiusapan si Robin. Nasuriin kung ito ba ay serye ng pagpaslang o hindi. Pagkatapos ng sandaling pagsusuri ay sadyang nagbigay ng opinyon si Robin na ang mga ito ay mga kasong magkakahiwalay dahil ang sandata at paraan ng krimen ay napakaiba. Nang magtanong si Detective Jiang tungkol sa kaso ng tagayusig, ay alam pala ni Robin kung sinong tagayusig iyon. Pagkatapos ay tumpak niyang isinalaysay ang paraan kung paano ito napatay.
Pati na ang lokasyon at bilang ng saksak na natamo nito sa sandaling ito ay may dumating na shipper para maghatid ng pagkain kay Robin pagkatapos ay si Detective. Tinawagan ni Jiang ang isang kasamahang pulis at sinabi kay Robin, pumasok ka na naman ba sa internal system ng opisina ng Tagayusig? Kami lang ang tanging nakakaalam tungkol sa kaso ni Tagayusig G. Pagkatapos ay pinagbuksan niya ang pulis na si Kim para pumasok at imbitahan si Robin sa istasyon upang makipagtulungan sa investigasyon. Ngunit matapos ang pagtatanong ay sinabi ni Kim kay Detective Jiang. Mariin niyang sinabi na nabasa lang niya ang impormasyon tungkol kay Tagayusig G sa internet kaya kailangan na siyang pakawalan. Pagkatapos ay personal na inihatid ni Detective Jiang si Robin pauwi. Nagpakita ng pagtatampo si Robin dahil dinala siya sa presinto. Kahit walang malinaw na ebidensya, ngunit sinabihan ng detective ang binata na huwag nang maglaro ng pagkabayani at nagutos na dapat mag-ingat si Robin. Kinabukasan ay may dumating na shipper para maghatid kay Robin ng isang pirasong tofu at iyon ay si Litang. Ikinwento ni Robin na may isang matalas na detective na nagbabantay sa kanya at nakiusap kay Litang na kailangang mag-ingat. Nang bumaba si Litang, lumapit si Kim at nagtanong kung ikaw ba ang madalas maghatid ng pagkain sa apartment 307. Sa sandaling ito, si Detective Jiang kasama si Yong Jae ay nakaupo rin sa isang sasakyan sa malapit. Sinabi ni Detective Jiang sa kanyang kasama na si Robin ay isang adik sa computer. Dati ay gusto kong huliin ang isang kriminal, ngunit tinulungan siya ni Robin na makatakas kaya sobrang duda ko sa kanya. Sa sandaling ito, ang pulis, na si Kim ay pumasok sa kotse at iniulat kay Detective Jiang na ang shipper ay naghatid daw ng Jajangmyeon sa apartment 307. Subalit sinabi niyang hindi pa niya nakikita ang may-ari ng bahay. Naalala ni Detective Jiang na noong nakaraan ang shipper na ito ay naghatid na ng gamit kay Robin kaya ngayong sinabi niyang hindi pa sila nagkikita ay agad na iniutos sa dalawang kasamahan na habulin agad ang shipper ng kainan na iyon. Umakyat si Detective Jiang sa apartment para harapin si Robin. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob at nagtanong kung ikaw ba ang pumipili ng biktima para sa kanya. Si Detective Yong Jae, kasama ang pulis ay hinabol si Litang nang makita ang maraming shipper na nakaitim na sabay-sabay na lumitaw. Subalit dalawang motor lamang ang may napaka-espesyal na marka. Nagpa siya si Yong Jae na habulin ng isang motor ng fast food na tumatakas. Matapos ang ilang sandali ng pagtakbo ay nalampasan din siya ng motor na iyon kaya nagpa siya si Yong Jae na humanap ng ibang daan para harangan ito. Ang motor ng shipper habang tumatakbo ay naharangan ng dalawang empleyadong naglilipat bahay kaya naman ang pulis na. Si Yong Jae ay nahabol din ng shipper na ito habang si Robin ngayon ay kailangang lumuhod sa lupa at ipaliwanag na hindi niya kilala kung sino si Litang pagkatapos ay pinagsusuntok siya ng paulit-ulit ni Detective Jiang sa katawan. Matapos gamitin ang kamay ay paa naman ang ginamit ni Detective Jiang saka ibinato ang lahat ng mga figurin sa katawan ni Robin sa sandaling ito ay ang kasamang. Si Yong Jae ay dinala ang shipper pabalik sa lugar pero ibang tao pala ito at hindi si Litang ngayon naman ay si Yong Jae. Ay nakatanggap ng tawag mula sa hepe ng himpilan ng pulisya kaya ibinigay ang telepono kay Detective Jiang para sumagot ang hepe ay malakas na. Pinagalitan ng detective dahil ang video ng kanyang pagpasok sa bahay at pananakit kay Robin ay kumalat na sa buong internet. Sa oras na ito ang mga nagpapatrulyang pulis ay nakatayo na sa labas at nagdo-doorbell dahil may nagulat ng pulis na nananakit ng sibilyan. Binuksan ni Detective Jiang ang computer para tingnan at natuklasan na ang bawat kilos niya ay kasalukuyang naka-livestream sa internet. Pagkatapos ay nakakita si Detective Jiang ng isang maliit na camera na nakatago sa likod ng painting kaya agad itong kinumpiska sa sandaling ito ay si Robin. Ay may hawak na ibang video camera at nakangiting puno ng tagumpay. Si Detective Jiang ay agad na sumugod ngunit pinigilan ni Yong Jae. Sa kabilang dako, ang shipper ay sinamantala ang pagkakataon na umalis. Dalawang nagpapatrulyang pulis ang pumasok upang supulin si Detective Jiang. Bumalik si Litang sa fast food restaurant kung saan siya nagtatrabaho, pagkatapos ay niligpit ang lahat ng gamit upang magpatuloy sa pagtakas. Pinanood ng binata ang video ni Detective Jiang na nananakit kay Robin na kumalat sa internet at ngumisi ng bahagya. Pagkatapos nito, si Detective Jiang, kasama ang mga kasamahan at ang hepe ay pinalayas at pinagalitan ng husto ng direktor ng koanihan. Nang ang mga talsik ng laway ng direktor ay tumama sa kanyang mukha, hindi na nakatiis si Hepe Park kaya sumugod siya upang makipagtuos sa direktor. Pagkatapos nyon ay niligpit ni Detective Jiang ang kanyang mga gamit at umalis sa himpilan ng pulisya, at si Hepe Park ay nakaranas din ng parehong kapalaran ni Detective Jiang. Samantalang si Litang ay nagpatuloy sa kanyang landas ng paggamit ng krimen upang sugpuin ang krimen, at naniniwala pa rin ito ay isang paglalakbay ng katarungan. Nang araw na iyon, ang shipper na maling nahuli ni Yong Jae ay bumalik sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Dito ay nakakita siya ng isang lalaking may suot na name tag ng isang pulis. Gusto niyang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Litang at gustong makita siya sa sandaling ito ay binabago ni Robin ang pagkatao ni Litang at ginagawa para sa binata.
Ang isang bagong identification card sa pangalang Lee Yong-soo, ipinagkatiwala niya rin kay Lee Tang na ayusin ang mga masasamang taong umiiwas sa batas, isang propesor sa kolehiyo na umaakit sa kanyang estudyante. Ngunit nang mabuntis ang babae ay tinalikuran niya ang responsibilidad, pagkatapos ay pinatay at ibinaon din niya ang kanyang kalaguyo, napakabilis. Pagkatapos nyo na ang propesor na ito ay tinapos din ni Lee Tang, sa ngayon ay nagtatrabaho si Lee Tang sa isang malaking supermarket upang mabuhay. Sa supermarket na ito ay may isang babaeng empleyado na nagngangalang Kang Sang-a. Ang babaeng si Sang-a na ito ay laging may bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha. Laging mapagmatsyag at takot si Sang-a sa mga tingin ng mga kalalakihan sa kanyang paligid dahil noon ay si Sang-a ay nakuna ng isang malaswang video kasama ang kasintahan na kumalat sa internet at nakakuha ng malaking atensyon mula sa mga netizens, dahil doon ay napilitan si Sang-a na umalis sa kanilang bahay at lumipat sa malayong lugar na ito upang magtrabaho. Bukod pa rito ay nagpa-plastic surgery din siya upang baguhin ang kanyang anyo. Nang araw na iyon habang nakaupo sa isang terminal ng bus, napansin ni Sang-a na ang mga kalalakihan ay patuloy pa ring nagpo-post sa mga forum upang hanapin siya. Ang kinaroroonan niya, hindi lang iyon, alam din nila na nagparetoke na siya. Pagkatapos nito ay si Sang-a ay nagpunas ng luha upang sunduin ang kanyang ina na bumibisita sa kanya sa Busan. Pagdating sa silid, ibinigay ng ina kay Sang-a ang lumang identification card ng anak na babae na kakapulot lang niya. Pinagmasdan ni Sang-a ang dalawang identification card, at napagtanto niyang hindi pa rin niya kayang takasan ang nakaraan sa kabila ng pagbabago ng pagkatao. Sa gabi, isinama ni Sang-a ang kanyang ina upang kumain sa isang restaurant, kung saan may isang lalaking kumakain kasama ang kanyang kasintahan. Subalit patuloy itong tumitingin sa direksyon ni Sang-a na naging sanhi ng labis na pagkabahala ng dalaga. Si Sang-a ay agad na lumapit sa lalaking ito at nagtanong, "Ano bang kakaiba sa kumakain para tingnan mo, ha? Nakita mo ang babae sa video, na nagwawala sa totoong buhay kaya ka ba natutuwa? Ako ang babae sa video na iyon, ano ngayon, ang lalaking?" Ito ay biglang nagtanong, "Nag-aral ka ba sa Kangso Elementary School? Ikaw ba si Hee-sien, di ba? Dati tayong mag-aaral sa elementarya na ito." Pagkatapos nyun, silang dalawa ay naupong magkasama at uminom ng tubig. Si Sang-a, ngayon ay mahinahon na nakikipag-usap at ikinwento sa kaibigang si Sang-min na ang narinig nito kanina ay totoo. Nagsimula silang magbalik-tanaw sa mga alaala noong bata at masayang nagtawanan, pagkatapos ay inihatid ni Sang-min si Sang-a pauwi at hiningi ang numero ng telepono upang manatiling may ugnayan, ngunit sinabi ni Sang-a na mas magiging komportable siya kung hindi na sila muling magkikita. Tiningnan ni Sang-min si Sang-a nang may panghihinayang. Kinabukasan habang nasa trabaho, si Sang-a ay nakatanggap ng tawag mula sa kaibigang si Sang-min. Sinabi ni Sang-min na nakipag-ugnayan siya sa maraming kaklase sa elementarya. Kaya nalaman niya ang numero. Si Sang-a ay nagpakita ng hindi paggusto sa ginawang ito. Sinabi ni Sang-min na siya ay bina-blackmail. Ngunit hindi niya alam ang gagawin kaya humingi siya ng tulong. Pagkatapos ay pumunta si Sang-min sa bahay upang makipag-usap kay Sang-a. Sinabi niyang naging pabaya siya. At kumalat ang isang pribadong video nila ng kanyang kasintahan sa internet at may nangingikil sa kanya. Ngayon ay hindi na siya makaharap sa kanyang mga magulang. Habang nakipaghiwalay na rin ang kanyang kasintahan, nagtanong siya kung paano nalampasan ni Sang-a ang nakaraan. Sumagot si Sang-a na, tuwing may lalaking lumalapit ay itinatanong niya sa sarili kung napanood na ba nito ang video niya, kaya wala siyang nalampasan kahit ano. Si Sang-min agad na hinawakan ni Sang-min ang kamay ni Sang-a at sinabing hindi mo talaga iyon kasalanan at maayos ang ginagawa mo. Nang marinig iyon ni Sang-a ay labis siyang naantig. Pumasok si Sang-min sa banyo at ngumisi ng bahagya. Pagkalabas niya ay sinabihan siya ni Sang-a na magpalipas muna ng lasing bago magmaneho pauwi. Pagkatapos ay nakitulog na lang si Sang-min kay Sang-a at humiga sa sahig, ngunit siya ay sobrang nananabik at hindi makatulog ng maayos. Nang makita iyon ni Sang-a ay tinanong siya kung gusto niyang umakyat dito. Kinabukasan ng lalaking si Sang-min ay may mukhang punong-puno ng kasiyahan at kagalakan. Habang kumakain kasama ang kasalukuyan niyang kasintahan, pagkatapos ay nangako pa siya na magtatrabaho ng mabuti para magkapera sa pagpapakasal. Ang nag-resign na pulis na si Park ay bumisita kay Detective Jang na suspendido sa trabaho at tinanong siya kung bakit. Hindi sinasagot ni Detective Jang ang mga tawag ni Yong-jae. Maya-maya ay dumating din si Yong-jae sa bahay at humingi ng paumanhin kay Detective Jang. Dahil pagkatapos ng insidente sa bahay ni Robin noon ay hindi siya naparusahan, habang si Detective Jang lang ang nasuspinde sa trabaho. Nagpahayag ang binata ng matinding determinasyon na mahuli si Lee Tang at ang lalaking mahilig sa computer na iyon. Ipinakita ni Yong-jae kay Detective Jang ang kuha sa camera na nagpapatunay na pumunta si Lee Tang sa Busan matapos nating mabigang hulihin siya. Agad pagkatapos nyun, ang kaso ni Professor Rowe ay nangyari rin doon.
Sinabi rin ni Detective Jiang na ang kasunod na pananakit sa mga kriminal na nagbebenta ng droga at sa nagpapautang ng patubuhan ay nangyari rin sa Busan, ngunit ang salarin sa dalawang kaso ay hindi pa nahuli. Inanyayahan agad ni Yong Jae si Detective Jiang na pumunta sa Busan. Si Detective Jiang at Yong Jae ay pumunta sa istasyon ng pulisya sa Busan at ibinigay ang larawan ni Lee Tang upang humingi ng tulong sa paghahanap, ngunit sinabi ng mga pulis doon na masyado silang abala sa pag-iimbestiga sa kaso ni Professor Rowe. Sa ngayon, may natukoy na kaming isang tao na may atraso sa biktima na si Professor, pero gagawin pa rin namin ang aming makakaya. Upang hanapin ang nawawalang tao, inutusan nila si Lee Tang habang nagtutulak ng mga paninda sa loob ng supermarket nang marinig niya si Sang Min na may kausap sa telepono. Nang napakatamis at malambing sa isang babae, pagkatapos nito ay lumabas din si Gayong habang si Sang Min ay tumakbo palapit at tinawag si Gayong nang may paglalamang, napagtanto ngayon ni Lee Tang na ang binatang ito ay tila isang manloloko. Pagkatapos nito ay muli silang nagkasama sa bahay ni Gayong nang tanungin ni Gayong kung maaari siyang sumama sa Seoul. Si Sang Min ay nag-atubili bago nakatanggap ng mensahe kaya agad niyang itinaob ang telepono, agad namang napaupo si Gayong at lumapit upang buksan ang telepono, dahil doon ay nakita niya na ang kasintahan ni Sang Min ay nagpadala sa kanya ng video upang ipaalam ang kanilang nalalapit na kasal, agad namang inagaw ni Sang Min ang telepono at tinanong siya ni Gayong hindi ba lumapit ka sa akin dahil nakipaghiwalay ka na sa iyong kasintahan, alin ba rito ang tunay mong pagkatao? Ang totoo ay pagkatapos ng kanilang unang pagkikita ni Gayong ang lalaking si Sang Min na ito ay pumunta sa tambakan ng basura. At doon ay hinanap niya ang isang package na ipinadala para kay Gayong upang makuha ang numero ng telepono ng dalaga. Matapos iyon ay hinanap din niya ang kumalat na video ni Gayong para panoorin ito ng may pagnanasa. Si Sang Min ay umamin na ngayon na nagsinungaling siya para lang makasama sa kama si Gayong kaya sinampal siya nito ng malakas. At nagtanong kung hindi ba siya itinuturing na tao. Nagsimula silang magsigawan sa isa't isa. Si Sang Min ay nagsabi na ikaw ang unang umakit sa akin kaya sino pa ang dapat mong sisihin. Nagbanta si Gayong na ipapaalam ito sa kasintahan at mga katrabaho ni Sang Min. Nang marinig ito ay agad niyang itinulak ang dalaga at ginamitan ng lakas upang aidagan si Gayong sa kama. Pagkatapos ay ginamit ang dalawang kamay para sakalin siya ng mahigpit, hanggang sa mawalan ng malay ang katawan ni Gayong habang si Pulis Yong Jae at Detective Jiang ay nasa isang hotel sa Busan. Bigla silang nakapanood ng balita sa telebisyon tungkol sa isang sunog sa loob ng isang apartment, narinig din ni Lee Tang ang balita at nalamang pumanaw na ang dalaga. Bilang isang pansamantalang residente na 29 na taong gulang pa lamang, ang mga matatandang babae sa isang convenience store sa malapit ay nagsimulang magtsismisan. Naniniwala sila na ang kawawang dalaga ay hindi namatay dahil sa sunog kundi dahil pinaslang. May nakarinig daw na nakikipagtalo siya sa kung sino sa buong magdamag. Sa sandaling ito ay narito rin ang lalaking pumunta sa kumpanya ng kurir para hanapin si Lee Tang. Kasama ni Detective Jiang si Yong Jae na pumunta sa istasyon ng pulisya sa Busan, ngunit iniisip ng mga pulis dito na ang pagpanaw ni Gayong ay dahil lamang sa kalasinggan niya kaya nakatulog at nakalimutang patayin ang kalan. Gayunpaman ay nanindigan si Detective Jiang na ito ay isang seryosong krimen. Si Lee Tang ay pumasok sa supermarket para magtrabaho at binalitaan ng katrabaho na pumanaw na si Gayong sa sunog sa apartment kagabi. Pagkatapos nito ay napansin ni Lee Tang ang presensya ng isang misteryosong lalaki kaya agad siyang naghanap ng paraan para makaalis, ngunit patuloy siyang sinundan ng matandang lalaki. Kaya iniwan ng binata ang kariton at nagsuot ng jacket para tumakas. Laking gulat niya nang makita si Detective Jiang na papasok sa supermarket. Hinabol ng detective na ito si Lee Tang. Tumakbo ang binata patungo sa bodega ngunit hinarang ng di kilalang lalaki ang kanyang paa kaya siya nadapa. Tinanong siya nito, ikaw ba ang may gawa ng sunog sa apartment? Bakit napakapabaya mo? Marami akong gustong sabihin sa iyo. Pagkatapos nito ay tumakbo si Lee Tang palabas. Pagpasok ni Detective Jiang ay natuklasan niyang nakatakas na si Lee Tang sa pinto sa likod. Ibinalita ni Yong Jae na may nagnakaw ng CCTV sa supermarket. Ipinakita ni Detective Jiang ang larawan ni Lee Tang sa manager ng supermarket at nalamang nagtatrabaho nga siya rito at nagpalit ng pangalan, habang muling tinitingnan ng misteryosong lalaki ang data ng camera. Sa hard drive na kakanakaw lang, nakita ang babaeng si Gayong na nakatayo at nakikipag-usap sa isang binata. Si Sang Min naman ay pumunta sa ospital para magpatingin, at ibinalita ng doktor na nahawa siya ng tulo kaya pansamantala siyang kailangang uminom ng gamot at hinding-hindi muna maaaring makipagtalik. Sa loob ng ilang panahon, binalak niyang tumawag para ipaalam sa kanyang magiging asawa pero ang babae ang unang umamin ng pagkakamali, at sinabing, sabi ng doktor may tulo ako, isang beses lang naman akong nagkamali sa iyo, ang mga kaibigan ko kasi ang nag-undyok na magpakasaya muna bago magpakasal, lahat ng ito ay dahil sa kapabayaan ko. Si
Sangmin ay agad siyang minura at nakipaghiwalay ng mabilisan. Pag-uwi niya ng bahay ay may nakita siyang isang lalaki na naghihintay sa kanya, na naglabas ng badge ng pulis at narito para imbestigahan ang kaso ni Gayong-a. Nang sabihin ng lalaking ito na may nakarinig ng pag-aaway nila sa loob ng bahay ni Gayong-a, inamin ni Sangmin na natulog nga siya kasama ang babae ng gabing iyon. At nalaman ni Gayong-a na hindi pa ako nakikipaghiwalay sa kasintahan ko kaya kami nag-away, pero ang pagpanaw niya ay walang kinalaman sa akin. Biglang pumalakpak ang lalaki at inilabas ang mga armas mula sa kanyang backpack. Pagkatapos ay ginamit ang kamay para sakalin ang hininga at sinipa si Sangmin ng minsan, minaneho ni Litang ang truck at sinabihan si Robin na hindi ko pinatay si Gayong-a kaya magtatago muna ako sa busan ng sandali. Sabi ni Robin ay pansamantala tayong huwag mag-usap. Kung bumalik man ang pakiramdam na iyon ay huwag kang papatay. Sa panig naman ni Sangmin ay nakagapos siya at napagtanto niya na ang lalaking ito ay hindi isang pulis. Sabi nito ay dati akong pulis at sa sandaling ito ay may hinahanap akong isang tarantado na dapat ay narito na ngayon para dispatchahin ka. Pagkatapos ay binato niya si Sangmin ng isang papel upang isulat dito ang kanyang mga pag-amin. Inamin na rin niya ngayon na siya ang pumatay kay Gayong-a. Pagkatapos ay hinawakan ni Sangmin ang panulat at agad na pinatay matapos niyang isulat ang lahat ng pag-amin. Nagsimulang linisin ng lalaking ito ang pinangyarihan ng krimen, pagkatapos ay narinig niya ang babala ng manager ng gusali na patayin ang kalan bago umalis ng bahay. Dahil kamakailan ay madalas magkaroon ng sunog dahil sa nakakalimutang patayin ang kalan, si Yongjay at ang isang pulis ay pumunta rin sa gusali para hanapin si Sangmin. Nang kumatok ang dalawa sa pinto ay umalis na rin ang lalaking iyon, idinikit ni Yongjay ang kanyang tainga sa pinto para makinig sa tunog sa loob. Tumagas na parang gas sa loob, kasabay niyon ay isang malakas na pagsabog ang nangyari na nagpatalsik kay Yongjay sa lupa. Sa sandaling ito ay si Detective Jang kasama ang hepe ng pulisya sa Busan ay pumunta sa bahay para hanapin si Litang. Tumawag ang pulis para hiramin ang susi ng apartment. Ngunit ibinalita ng gwardya na ninakaw ito kaya gumamit sila ng martilyo para sirain ang pinto. Pagpasok nila ay nakitang punong-puno ang silid ng pulbos mula sa fire extinguisher at wala na rin doon si Litang. Bago iyon ay sumakay na si Litang sa elevator para tumakas. Nang tumingin siya sa salamin ay kinabahan ang binata at kinilabutan sa leeg kaya natakot siyang baka mapatay niya ang lalaking nasa loob ng elevator. Kaya agad siyang lumabas ng elevator na ikinagulat ng lalaking nakatayo sa loob. Pagkatapos noon ay ang lalaking nakasuot ng headphone ay may dalang fire extinguisher at kumpol ng mga susi habang papasok sa silid ni Litang. Doon ay nirestuhan niya ng fire extinguisher ang buong paligid. Inamin niya ngayon sa pulisya na dahil tinitigan siya ng masama ng lalaking iyon. Kaya ninakaw niya ang susi sa silid ng gwardya at ginawa iyon, nagduda naman ang hepe ng pulisya. Kung ang pasaway na binatang ito ay kasabwat ba ni Litang kaya tinulungan niya itong burahin ang mga ebidensya ng ganoon. Sa sandaling ito, ang misteryosong lalaki ay umuwi at nag-iniksyon ng pampawala ng sakit sa kanyang tiyan, pagkatapos ay tinanggal ang kanyang guwantes at sinimulang linisin ang kanyang kamay na halos buong nangingitim na. Ang pulis na si Yongjay ay kasalukuyang nasa ospital, at tumawag kay Detective Jang para ibalita na nakita ko siya. Dumaan siya sa harap ko kaya hindi ako sigurado kung siya nga ang lalaking nakatakas sa iyo noon. Humihingi ako ng paumanhin pero palihim kong tinignan ng iyong mga file. Dapat mong puntahan si Robin para mag-imbestiga. Kung siya at si Litang ay nakikipagtulungan sa lalaking iyon, agad namang iniutos ni Detective Jang kay Yongjay na magpahinga na lamang. Sa sandaling ito, pinagalitan ng ina si Detective Jang dahil sa sobrang lakas ng boses at hindi hinahayaang makapagpahinga ang kanyang ama. Sa pagtingin sa iyo ngayon ay para kang katulad ng iyong ama noon. Pagkatapos ay ipinakita ng doktor sa mag-ina ang kasunduan kung tatanggapin ba ang pagtigil sa pagpapanatili ng buhay ng ama dahil kung itutuloy ang paggamot, ay bababa ng husto ang kalidad ng buhay ng pasyente, kaya dapat pag-isipang mabuti ng pamilya bago magdesisyon. Nang gabing iyon, ang batang pulis na si Yongjay ay determinadong hindi naman natili sa ospital para magpagaling kundi magpatuloy sa pag-iimbestiga ng kaso. Nang umuwi si Robin ay nakita niya ang misteryosong lalaki sa loob ng bahay na sinisira ang kanyang mga high-tech na laruan. Agad na nagtanong si Robin kung ikaw ba ang may gawa ng pagsabog ng gas noong nakaraan, kinumpirma ito ng matanda at tinanong kung naglalaro pa ba siya ng bayani. Noon daw ay tinawag mo akong bayani ng panahon, pero nang sabihin ni Robin na hindi ka karapat-dapat, ay agad siyang sinaktan nito at sinumbatan na noon ay tinuruan mo ako ng kung ano-anong mga pakana. Masyado akong napagod sa pagsunod sa iyo kaya ako sumuko. Batang Rancon, gusto kong makita ang kasama mo ngayon. Sinabi ni Robin na hindi pa rin niya makontak ang binata. Tinitigan siya ng matanda sa mga mata at nalamang nagsasabi ito ng totoo. Pagkatapos ay inutusan niya si Robin na iayos ang pagkikita nila ng batang iyon para turuan ng ilang bagay. Pahiram muna ng librong itinago mo sa vault na ito. Pigil ni Robin pero sinabi ng matanda na sa gitnang
Pahina ng librong ito ay may kung anong kakaiba, pagkasabi noon ay kinumpiska niya ito at tuluyang umalis. Agad na kumuha si Robin ng bat ng baseball at sumugod pero ang resulta ay tumalsik ang binata pabalik sa likuran. Dahil sinuntok siya nito sa tiyan habang si Litang naman ay nagtatago ngayon sa isang arcade para maglaro at maglibang. Nang makakita siya ng isang binatang may mahabang buhok na naglalaro sa katabing makina ay nagsimula na namang manindig ang kanyang balahibo. Kaya tinitigan niya ang direksyon nito ngunit inisip ni Litang na isa lamang itong maling pakiramdam kaya umalis na rin siya. Sa panig na ito ang pulis na si Yong Jae ay nagmaneho papunta sa bahay ni Robin para mag-imbestiga. Pag-akyat niya ay nakasalubong at binigyan ng misteryosong lalaki ng isang malakas na hantay, sunod ay binalibag siya nito sa sahig, nang malaman niyang si Yong Jae ay isang pulis. At mag-isa lang na pumunta rito ay itinapon lang ng matanda ang batang pulis sa sahig na parang isang kagamitan, pagkatapos nito ay dinala si Yong Jae sa ospital. Sa kalagayang may malubhang sugat, pumunta ang detective sa istasyon ng pulisya at nakita si Robin na naghihintay at humihiling na makausap siya. Sinabi ni Robin na nakita ko lang ang batang pulis na iyon na walang malay pero hindi ko alam kung sino ang may sala. Pagkatapos ay inilabas ni Robin ang isang file at sinabing hindi ko alam na bumalik na siya sa Korea. Akala ko ay wala na siyang kinalaman sa akin, si Song Chan iyon, ang taong nanakit sa detective noon. Ang pagsabog ng gas sa bahay ni Sang Min ay gawa rin niya. Agad na nagsalita si Detective Jang. Kung ilang taon na ang nakakalipas ay ibinigay mo sa akin ang kumpletong file na ito, hindi sana nakatakas ang Song Chan na iyon. Lagi kang nag-iingat at bumabaligtad kapag nakikitang hindi pabor sa iyo, nakikipagtulungan ka rin kay Litang. Agad na sinabi ni Robin na si Lee Tang ay iba sa kanya at walang kinalaman sa kasong ito. Kung tutulungan mo ako ngayon ay ibubunyag ko ang lahat ng gusto mong malaman. Sigurado akong gusto mo ring maghiganti sa nangyari noon. Agad na ibinalik ni Detective Jang ang mga file at iniutos na lumayas na si Robin at huwag ng pakalat-kalat para gumawa pa ng gulo. Nang paalis na si Detective Jang ay may dumating na tao para maupo bilang bagong pinuno ng departamento kapalit ng dating hepe na nadamot. Sa oras na ito ay nakasakay si Song Chan sa isang taxi. May isang magkasintahan na lumabas mula sa isang restaurant. Habang sila ay naglalambingan ay may isang sasakyang dumating. Agad na sinigawan ng lalaki ang driver na hindi marunong magmaneho. Nagpaliwanag ang driver na dapat ay sa bangkita kayo naglalakad. Nang marinig ito ng lalaki ay lalo pa siyang nagmura ng matindi. Si Song Chan na nasa taxi sa likuran ay nakaramdam ng sobrang inis. Kaya agad siyang kumuha ng isang calling card bilang direktor ng isang entertainment company. Pagkatapos noon ay ang mayabang na binata. Binata ay nakahandusay na sa rooftop at naakit dito ng peking calling card ni Song Chan, habang ang kasintahan naman ay lumuhad para magmaka. Awa sa matanda na patawarin ang kanyang buhay. Nangako si Song Chan na patatawarin ang babae at inutusang mamuhay ng maayos. Mula ngayon, pagkatapos ay humiram siya ng ballpen ngunit sinabi ng babae na estudyante siya ng fine arts kaya wala siyang dalang panulat. Nang marinig ito ni Song Chan ay sinabi niyang dahil estudyante ka ng fine arts, siguradong may guguhit mo ng malinaw ang mukha ko. Nataranta ang babae at nagpaliwanag na nag-aaral lang siya sa isang mababang paaralan at hindi marunong gumuhit. Pagkatapos noon ay nakuha ni Song Chan ang pag-amin ng babaeng ito. Inamin niyang nanggulo siya at naging bastos sa matatanda. Gayon din ang pagliban sa klase at paggamit ng droga. Bumalik si Litang sa kanyang tinutuluyan at nanood ng balita. Nakita niya na ang lalaking may mahabang buhok na nakatabi niya sa arcade ay may mga record ng krimen at kasalukuyang tinutugis ng mahigpit ng mga pulis. Pumunta si Detective Jang sa ospital at nilagdaan ang kasunduan para itigil ang pagpapanatili ng buhay ng kanyang ama. Pagkatapos ay malungkot na nagsabing magpahinga na ang ama. Sa sandaling ito ay nakatanggap siya ng tawag mula sa bagong ulong hepe na si Moon na humihiling na sila ay magkita. Dumiretso ang pinuno na si Moon sa bahay ni Detective Jang. Pagkatapos ay inilabas ang personal na record ni Song Chan kasama ang isang kasong kapapasok pa lang. Ngayong araw, ang apo ng presidente ng Busan Construction ay pinaslang. Nangako ang mga nakataas na ipo-promote ang sinumang makakalutas sa kasong ito. Kaya tulungan mo akong makuha ang karangalang ito, bukas ay bumalik ka na sa trabaho. Si Robin naman ay kasalukuyang papunta sa kumpanya ng konstruksyong ito. Pagkatapos ay pinalibutan siya ng mga maton na mukhang mababangis. Bigla namang nakatanggap ang binata ng tawag mula kay Litang kaya nakiusap siyang lumabas muna para sagutin ang telepono. Nagtanong si Litang kung anong klaseng tao ang Song Chan na iyon. Ikinwento ni Robin na noon ay aksidente ko siyang nakitang mag-isang tinalo ang dalawang bastos para protektahan ng isang mahinang tao. Kaya nilapitan ko siya para ayaing magtulungan upang magdala ng katarungan sa mundo. Pagkatapos kong magsalita ay humagulgol siya ng husto. Ngunit hindi ko akalain na lalo siyang magiging malupit at baliw kaya alam kong nagkamali ako ng pagkilala sa kanya. Agad na hiniling ni Litang na hayaan siyang makipagkita rito. Tumakbo naman si Robin papasok para ibalita sa mga maton na may kaunting pagbabago sa plano.
Si Songchan naman ay kasalukuyang binibilang ang mga pahina ng pag-amin na kanyang nakolekta. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Robin na nagsasabing gustong makipagkita ni Lee Tang sa kanya, pagkatapos ay nag-video call ang matanda kay Lee Tang at itinuro ang daan patungo sa tagpuan, habang si Robin at ang mga maton ng kumpanya ng konstruksyong Busan ay lihim ding nagmamanman sa itaas. Bukod dito ay kayang matukoy ni Robin ang bawat galaw ni Lee Tang. Sinundan ni Lee Tang ang mga panuto ni Songchan hanggang sa makarating sa isang abandonadong disco. Doon ay nakita niya si Songchan na nakaupong kampante habang kumakain ng mansanas. Si Robin naman ay nasa loob ng sasakyan at malakas na inuutusan ang mga maton na makinig sa kanyang mga direksyon. Ang kanyang pag-uugali ay nagpapakulo sa dugo ng kanilang pinuno. Pagkatapos ay dinala ni Robin ang mga maton sa lugar na iyon. Ngunit iniutos ng pinuno na iwanan si Robin doon dahil hindi nila gusto ang kanyang asal, kaya pagkatapos noon ay iginapos nila si Robin. Naupo si Lee Tang para makipag-usap at tinanong siya ni Songchan kung totoo bang mayroon siyang espesyal na pakiramdam. Kapag nakakaharap ang mga taong papatayin niya, ano ba ang eksaktong pakiramdam na iyon, ngunit nanatiling tahimik si Lee Tang. Pagkatapos ay nagtanong si Lee Tang kung nasaan na ang libro ko. Sinabi ni Songchan na hindi ko pa ito natatapos basahin at huwag kang masyadong magtiwala sa Robin na iyon. Konting pagkakamali mo lang ay babaligtad na siya agad. Tingnan mo ang paraan niya ng paghawak sa libro at malalaman mo, sumama ka na lang sa akin. Kapag kasama mo ako, hindi bale na kung magkamali ka ng konti sa pagpaslang, sa paggawa para sa dakilang layunin ay normal lang na may kaunting sakripisyo. Marami pang mga dapat dispatchahin sa labas pero wala na akong sapat na panahon at lakas. Pag-isipan mo itong mabuti at tawagan mo ako. Nang papaalis na si Songchan ay agad na kumuha ng kutsilyo si Lee Tang para umatake pero madali siyang napatumba ng turretadong iyon, pagkatapos ay si Lee Tang ay tinapakan niya at sunod-sunod na sinampal sa mukha. Napagtanto ngayon ni Songchan na tila wala kang anumang pagkabayani sa katawan. Isa ka lang ordinaryong masamang tao at nararapat ka ring mamatay. Sa sandaling ito ay pumasok ang mga maton kaya si Lee Tang ay mabilis na bumangon at tumakas palabas, pagkatapos ay nakita niya si Robin na nakagapos. Kaya agad niyang kinaligan ng kaibigan at nagtanong kung bakit mo itinago ang libro. Nagpaliwanag si Robin na hindi sa nagdududa ako sa iyo, kundi mayroon akong sariling plano. Habang naglalakad ang binata ay patuloy na nagpapaliwanag si Robin para magtiwala sa kanya si Lee Tang. Si Lee Tang ay nanginginig na nagsabing natatakot na ako, pagkatapos ay humagulgol siya at narinig ang putok ng baril sa loob. Si Song gumamit si Songchan ng baril para barilin sa mukha ang isang maton, ibinalita niya sa iba na may 5 pang putok na magagawa. At hinamon silang sumugod, agad na itinulak ng pinuno ang kanyang mga tauhan, humawak sila ng mga pamalo, para umatake at nagawa ring tamaan si Songchan ng ilang beses, ngunit may isa pang maton ang napatumba. Ni Songchan, sumunod ang pangatlong tao, ang isa pa ay tinamaan ng bala sa mukha, ang mga natitira ay nagsimulang pumalibot at sunod-sunod na umatake pero ang matandang ito ay masyadong magaling kaya may isa na namang pumanaw. Nang tuluyan, nang maubusan ng bala ay gumamit siya ng kutsilyo para ituloy ang laban, pagkatapos ay nagkaroon pa siya ng isa pang bala at may sapat pang natitirang isa. Para sa pinuno na nasa tabi nito ang commander ay nakatanggap ng tawag mula sa pinuno na nag-uulat na. Tumakbo siya sa isang eskinita at nagtago na kuya at higit pa rito ang pinunong ito ay kontrolado at pinatatakbo ni matandang Songchan. Inamin din ng pinuno na sinabi ng presidente na kailangang hulihan ng buhay ka at papatayin ka sa paraang ginawa mo sa kanyang apo. Nagtanong agad si Songchan kung ang batang babae ay nag-aaral sa paaralan ng sining tama ba naalala ko na pagkatapos noong ang pulis ay pumasok ay nakita na lamang ang mga malamig na katawan na nakakalat sa sahig si Detektiba Jiang at ang kasamahan ay sinuri ang datos. At nakita na noong gabing iyon ay lumabas si Lee Tang at kinaligan si Robin higit pa rito si Robin din ang nagdala sa mga tao ng kumpanya ng konstruksyon na Bayon. Sa lugar na ito bago iyon isang pulis ang nagbalak pumunta sa kumpanyang ito para mag-imbestiga pero may nagaganap na protesta rito. Kaya hindi nakapasok sa loob sa sandaling ito ay natuklasan ng babaeng empleyado ng surveillance na naitala ang eksena ni Songchan na sumasakay sa taxi sa isang kalye agad na pumunta ang pulis sa kalsadang iyon at nagtanong-tanong sa paligid. Pero lahat ay nagsabing hindi pa nila nakikita ang matandang ito isang lalaki ang nagsabi na kanina lang ay may grupo rin ng mga siga na nagtanong sa akin tungkol sa matandang ito. Ngayon, nakatayo rin si Songchan sa itaas ng isang bahay upang pagmasdan ang pulisya at ang isang grupo ng mga siga na naghahanap sa kanya. Pagkatapos, nahanap din ng pulisya ang lugar kung saan nanuluyan si Songchan kasama ang maraming liham ng pagsisisi na puno ng ketchup sa ibabaw nito. Inutusan ni Robin si Lee Tang na sumama sa kanya at ibinalitang malapit ng mahuli si Songchan. Pupunta tayo sa lugar kung saan hindi kailanman mahuhuli, sa katunayan ay may plano na ako, kaya ang ibang mga problema ay maayos na. Kailangan lang nating pumunta sa mainit na timog at pagplanuhan ang ating kinabukasan.
Nang marinig iyon, pumayag din si Litang na sumakay sa kotse upang tumakas kasama ni Robin. Ang manager ng kumpanya ng konstruksyon na Bayon ay bumaba sa parking lot at natuklasan na mayroong nagmamatsyag sa kanya. Pagkatapos noon, ang telepono ng leader na ito ay tumunog, at ang tumatawag sa kanya ay walang iba kundi si Songchon. Ang leader na ito ay binugbog ni Songchon at tinanong kung nasaan si Chairman Hyung. Ngayon, si Detektiba Jang kasama ang kanyang kasamahan ay sinusuri rin ang mga tao na maaaring puntahan ni Songchon. Ang lugar kung saan siya nagpakita ay hindi kalayuan sa kumpanya ng konstruksyon na Bayon, kaya malaki ang posibilidad na pupuntahan niya si Chairman Hyung. Ang kasamahang pulis ay nagulat din tungkol sa chairman. Nasa isang napakapribadong lugar iyon kaya inutusan ng detektiba ang kasamahan na sumunod sa kanya doon isang babaeng masahista. Ang tumawag sa mga bodyguard sa labas at sinabing gusto ni Chairman Hyung na mapag-isa kaya walang dapat pumasok dito. Sa oras na ito ay kontrolado na siya ni Songchon habang ang chairman naman ay nakatali na at nakapikit ang dalawang mata. Matapos marinig ang tawag ay inisip ng mga bodyguard na malamang ay gusto lang mag-aliw ng chairman kasama ang mga batang kasing edad ng pumanaw niyang apo kaya ngayon ang babaeng masahista ay nakahandusay din sa kondonga ng chairman. Nang magising si Chairman Hyung ay sinimulan ni Songchon na isa-isahin ang mga kasalanang nagawa nito. Madalas mong dinadala ang mga kasosyo pati na ang mga opisyal at politiko sa lugar na ito para magpakasaya hindi ba? Nahatulan ka na rin noon dahil sa pag-iwas sa buwis at paglustay ng pampublikong pondo pero namuhay ka pa rin ng marangya sa loob ng kulungan at nakalaya agad pagkaraan. Sa ganitong asal mo ay paano ka magiging mabuting halimbawa sa iyong apo kaya naman nararapat lang na pumanaw na siya. Ang dami ng mga taong namatay dahil sa paggiba mo ng kanilang mga bahay ay umaabot na sa tonelada sa tuwing nakikita-kita sa TV. Siguradong gaano kaya ang galit ng kanilang mga pamilya bukas ang chairman ay mapapanood din sa balita. 9:00 pero mukhang hindi mo na ito mapapanood karapat dapat ka ring pumanaw na kinuha ni Songchon ang matulis na distornilyador. Nang makarinig siya ng yabag ng papasok pagkatapos ay itinutok ni Detektiba Jang ang baril kay Songchon ngunit siya ay nagtutok ng matulis na distornilyador sa leeg ng chairman at nagbantang lalaslasin ang ugat sa leeg nito sa isang iglap. Nang marinig ang taong ito na patuloy na nagsasalita ng kung ano-anong kalokohan ay nagpaputok ang detektibang si Jang para manakot. Tumingin si Songchon kay Detektiba Jang at sinabing ikaw ba yan Jang Nangam na kilala mo na ako sa istasyon ng pulisya noong bata ka pa. Ang nanggam namin ay naging detektiba na pala ngayon nakakatuwa naman gusto mo bang maghiganti sa taong gumawa ng masama sa tatay mo noon sige ituloy mo batang paslit nang marinig iyon ni Detektiba Jang ay nagalit siya ng husto. Subalit kumilos ng mas mabilis si Songchon at agad din siyang naaresto ng pulisya pagkatapos noon. Labis ang panghihinayang ni Manager Moon dahil kung buhay pa si Chairman Hyung ay magiging mas perpekto ang kaso kaysa sa kanyang inaasahan. Siguradong matutuwa ang media sa kwento ni Detektiba Jang sa paghuli sa kriminal, na naging sanhi ng pagiging gulay ng kanyang ama habang buhay. Kung tatanungin ka sa panayam, sabihin mong ginawa natin ang lahat para iligtas si Chairman Hyung at magpakita ng kaunting lungkot, pagkatapos ay ipapaalam ko ang paglipat sa iyong ama sa ospital ng pulisya para sa paggamot. Pagkatapos, sinundan ng tingin ni Detektiba Jang si Songchon habang isinasakay ito ng pulisya patungong istasyon. Sina Robin at Lee Tang ay huminto sa isang pahingahan para matulog ng magdamag. Ikinwento na rin ni Robin na noong bata pa siya, nang magising siya, ay nakita niyang pinaslang na ang kanyang mga magulang dahil sa mga magnanakaw na pumasok sa bahay. Dumating din ang pulisya para mag-imbestiga, pero hindi nahanap kung sino ang may sala. Noon ko napagtanto na kailangan ng lakas para gawin ang katarungang ito. Ngunit ang aking pangangatawan ay masyadong mahina at ang katawan ko ay hindi matigas, kaya nagpasya akong hiram na lang ang lakas na iyon para gawin ito. Isinakay si Songchon ng pulisya sa sasakyan patungong istasyon, nakiusap siyang luwagan ng kaunti ang posas, dahil hindi siya makahinga. Ipinakita niya agad ang kanyang nangingitim na kamay at sinabing mayroon siyang diabetes at mataas na presyon. Natakot ang pulis nang makita ito kaya kinuha ang susi para luwagan ang posas. Agad na kinagat ni Songchon ang tainga ng pulis. Pagkatapos, ginamit niya ang posas para hampasin ng malakas ang driver at 3 pulis sa loob. Isang pulis ang naglabas ng baril pero inagaw ito ni Songchon hanggang sa tumagilid ang sasakyan sa kalsada at ang tanging nakagapang palabas ay ang matandang si Songchon. Nakuha rin niya ang baril at matagumpay na nakatakas. Habang kumakain sina Litang at Robin sa isang tindahan, narinig nila ang balita na ang serial killer na si Songchon ay nanakit ng 2 pulis habang inililipat at nakatakas na. Naniniwala ang pulisya na ang krimeng ito ay hindi iisang tao lamang kundi maaaring isang organisasyon. Tinukoy ng pulisya ang 2 sospek na maaaring nakipagkita kay Songchon, maaaring silang 3 ang nagplano ng mga pag-atake sa mga biktima. Ang kaibigang si Song Hwan, habang nag-aaral, ay pinakita ng kanyang nobya ang balitang ito.
Nang mabasa ng ate ang balita, agad siyang tumawag sa kanyang ina, na naging sanhi ng pagkahimatay nito dahil sa sobrang gulat. Si Litang naman ay hindi na rin mapanatili ang kanyang kalmado. Niyaya ni Robin si Litang na tumakas sa ibang bansa, upang pumunta sa isang mas mainit na lugar. Nakipagkita si Robin sa 2 tao na nagbibigay ng serbisyo sa pagpuslit sa hangganan sa loob ng klinika ng ngipin. Kwarto na kakilala ko para makipag-usap. Sinabi niya sa dentista na ngayon ay wala na akong ibang mapupuntahan maliban sa lugar na ito. Pagkatapos ay nagsimula silang lahat na pag-usapan ang ruta upang makasakay ng barko at makatawid sa China. Sa oras na ito, si Song Chun ay humahakbang ng dahan-dahan palabas. Sinadya rin niyang iwan ang kanyang telepono sa isang truck upang iliga ang pulisya. Pagkatapos noon ay natuklasan din ng pulisya na ang telepono ni Song Chun ay naka-on na. Kaya naman agad na hinabol at hinarang ng mga nagpapatrulyang pulis ang truck na iyon. Pagkatapos ay nahanap din nila ang telepono na iniwan ni Song Chun. Nagnanakaw siya ngayon ng mga damit na isusuot upang maiwasan ang atensyon ng pulisya. Pagkatapos, habang si Litang ay nagmamaneho papunta sa daungan, nakatanggap si Robin ng tawag mula sa klinika ng ngipin. Nang sagutin niya ito, narinig niya ang boses ng matandang si Song Chun. Ang dentista naman ay kasalukuyang nakaluhod sa sahig. Iniutos ni Song Chun kay Robin na pumunta sa isang pabrika sa Osan para makipagkita sa kanya. Tandaan mo na hawak ko pa rin ang aklat na hiniram ko sa iyo. Natapos ang tawag ni Robin ngunit nagpasya siyang huwag sabihin kay Litang. Pagkatapos ay ipinaalam niya na kailangan nating maghiwalay muna tayo para pumunta sa daungan dahil mapanganib kung magkasama tayo. Sasakay ako ng bus papunta roon, sabi ni Robin, bago pumasok sa loob para humanap ng tamang biyahe ng bus. Kinuha ni Litang ang telepono ni Robin at nag-download ng isang app para sa lokasyon at inilagay ang sariling numero. Pagkatapos ay sumakay si Robin sa bus habang si Litang naman ay sumakay sa isang pampasaherong sasakyan. Inihatid si Litang sa isang daungan, pagkatapos ay may dumating na nakasakay sa isang Super Cub. Kinaumagahan, dumating si Detektiba Jiang sa pinangyarihan kung saan napatay ang siga para magsagawa ng investigasyon. Sa mga ebidensya, nakakita siya ng isang supot ng pinamili mula sa convenience store na may mga bakas pa. Kasabay nito, nakahandusay si Litang sa bahay habang naguguluhan ang isip, nang makatanggap siya ng tawag mula sa manager ng tindahan. Nakiusap ito na pumasok siya para mag-substitute dahil may biglang lakad ang babaeng empleyado. Sumilip si Litang sa pinto ngunit ang liwanag ng araw ay lalong nagpakaba sa kanya. Hindi siya naglakas loob na lumabas ng bahay. Sa sandaling iyon, pumasok din si Detektiba Jiang sa convenience store at hiniling sa manager na buksan ang data ng camera. Nang lisanin ang tindahan, nakatagpo ni Detektiba Jiang ang 2 estudyanteng dumadaan. Tumakbo sila para humiram ng lighter na may bastos na pagsagot. Ang pagiging masungit niya ay naging dahilan upang manggulo ang isa sa kanila, hanggang sa napagtanto ng dalawa na ang lalaking may balbas sa harap nila ay isang pulis. Ang kinalabasan, pareho silang dinala sa presinto at nabilhan pa ng isang nakadikit na bubblegum sa buhok. Sa huli, ang 2 batang iyon ay nahuli ng pulisya para bigyan ng isang aral na hindi malilimutan, habang si Litang sa isang dako ng lungsod ay nanginginig pa ring naghihintay, hindi alam kung kailan tatalikod ang kanyang kakatwang. Swerte! Sa panig na ito, si Detektiba Jiang ay seryosong sinusuri ang datos mula sa camera ng convenience store. Sa video ng nakaraang gabi, nakilala niya ang lalaking nagngangalang Kang Han na dumaan para bumili ng gamit. Nang ang video ay umabot sa bahagi kung saan ang empleyado sa shift sa gabi ay may hawak na martilyo, biglang natakpan ang imahe ng isang langaw. Pagkalipas ng ilang segundo, muling gumana ang camera at naitala ang eksena ni Litang na may suot na backpack na tahimik na lumalabas ng tindahan. Bitbit ang pagdududa. Bumalik si Detektiba Jiang sa convenience store para tanungin ang manager tungkol sa pagkakakilanlan ng empleyadong naka-duty noong gabing iyon. Tamang-tama na dumating si Litang para magtrabaho kaya ipinaalam ng manager na hinahanap siya ng pulisya. Agad na dinala ni Detektiba Jiang si Litang sa labas para mag-usap. Sinadya niyang banggitin ang bastos na asal ng 2 lalaki kagabi. Sinabi niya na naging bastos sila sa pamamagitan ng pagtapon ng pera sa sahig at pinagsilbi siya, pagkatapos ay umalis ng hindi naglilinis, at tinanong si Litang kung ano ang gagawin niya kung nasa ganoong sitwasyon. Nang makitang nagulat si Litang, ngumiti ng tipid si Detektiba Jiang at sinabing nagbibiro lang siya. Pagkatapos noon, seryoso niyang tinanong si Litang kung may narinig siyang pinag-uusapan ng 2 lalaking iyon. Sumagot si Litang na binanggit nila ang tungkol sa pamilya, isang kamag-anak na nahihirapan sa buhay dahil sa pag-aalaga sa matandang ina, naulyanin na at pagpapalaki sa 3 maliliit na anak. Sakto namang tumakbo papasok ang batang pulis na si Yong Jae para iulat na natukoy na nila ang mga bakas ng daliri. Mula sa paunang resulta ng investigasyon, naniniwala ang pulisya na ang 2 lalaki ay nag-away habang nasa kalasingan.
Isang saksi, ang nagpahayag na ang isa ay gumamit ng bato para umatake muna, at ang isa naman ay kumuha ng malapit na speaker para lumaban. Habang nakasakay sa sasakyan paalis ng pinangyarihan, pinagalitan ni Detektiba Jang si Yong-jae dahil sa hindi sinasadyang pagbubunyag ng mga detalye ng kaso sa harap ng ibang tao. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya na huwag nang magtrabaho ng pabaya ng ganoon. Sa panig naman ni Litang, bumalik siya sa eskinita, kung saan nangyari ang malaking krimen noong nakaraang gabi. Dito ay natuklasan niya na may taong nag-aayos ng kamera ng surveillance malapit sa lugar na iyon. Tila ba ang mga mahahalagang bakas ay unti-unting nabubura habang ang asawa ni Kang Han ay ipinatawag sa istasyon ng pulisya upang magbigay ng pahayag. Ikinwento ng babaeng ito na 3 taon na ang nakararaan ay may iniuwing lalaki ang kanyang asawa na nagngangalang Ma Yong-jin at ipinakilala bilang kasamahan. Si Ma Yong-jin ay may banayad na pagkatao at palakaibigan na madalas magbigay ng baon sa kanyang anak at natatandaan pa ang kanyang kaarawan. Bagay na hindi kailanman nagawa ng kanyang asawa na laging lasing at madalas gumamit si Ma Yong-jin ng mga matatamis na salita sa pagsasalita, na naging dahilan ng paglambot ng kanyang puso hanggang sa isang araw ay pumasok si Ma Yong-jin sa kanyang silid at isinara ang pinto at ang dalawa ay lumampas sa itinakdang limitasyon. Matapos marinig ang pahayag ay maraming pulis ang naniwala na ang sanhi ng alitan ni Ma Yong-jin at Kang Han ay lubos na makatwiran. Ang isa ay naghinuha pa na ang pananatili sa bahay at pagkatapos ay pagbibigay sa binata ng isang pasaporte. Inutusan ng taong ito si Litang na pumasok sa loob at maghintay hanggang gabi bago makaalis. Hinawakan ni Litang ang pasaporte ng China sa kanyang kamay at binasa ang isang liham na iniwan ni Robin na nagsasabing hindi ako makakasama sa iyo kaya mag-iingat ka riyan. Matapos basahin ni Litang ang liham ay kinuha niya ang kanyang backpack at lumabas. Si Song Chan naman ay may dalang isang pumpon ng bulaklak at pumasok sa ospital kung nasaan ang tatay ni. Ang asawa ni Detektiba Jang na kasalukuyang nagpapagamot ay nakarinig ng kakaibang ingay kaya lumabas siya para tignan. Pagbalik niya ay nakakita siya ng isang pumpon ng bulaklak sa ibabaw ng mesa. At may isang taong nakaupo sa loob ng silid ng pasyente. Agad-agad pagkatapos noon, ang asawa ay nakahandusay na walang malay sa tabi ng isang garapon ng pampalasa habang si Song Chan ay nakaupo sa tabi nito. Pag-uwi ni Detektiba Jang sa bahay ay nakita niyang hinahanap siya ni Robin at sinabing naparito ako dahil gusto kong hulihin si Song Chan. Pinapasok ni Detektiba Jang si Robin sa bahay at tinanong kung sino ka para magbalak na hulihin siya. Nakipag-ugnayan ka sa 2 basura na sina Song Chan at Litang. Napakarami ng tao ang pumanaw dahil sa may sakit mong mithiin. Tinanong din ni Robin kung bakit mo hinayaang mamatay si Chairman Hyong sa harap mo mismo. Pagkatapos noon ay nangako si Robin na tutulungan kitang hulihin si Song Chan. Dahil ako ang mas nakakakilala sa kanya, ngunit kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon ko. Sa sandaling ito, si Detektiba Jang ay nakatanggap muli ng tawag mula sa kanyang kasamahang pulis na si Kim. Agad na tinanggihan ni Detektiba Jang ang alok na pakikipagtulungan ni Robin. Bago sinagot ang telepono. Labis ang kanyang pagkagulantang nang marinig ang balita tungkol sa sitwasyon ng kanyang mga magulang. Agad siyang umalis ng bahay at sinundan din siya ni Robin. Pagdating ni Detektiba Jang sa ospital ay nakita niyang nalagutan na ng hininga ang kanyang ama. Sa huli ay ipinaalam ni Pulis Kim na maayos ang iyong ina, Majay gising din siya agad. Kami na ang bahala sa libing ng iyong ama. Tuliro si Detektiba Jang habang nilalagpasan ng basket ng mga bulaklak, pagkatapos ay mabilis na tumakbo palabas. Isang pulis na nasasakupan ang nag-ulat kay Pulis Kim na hindi pa naisasauli ni Detektiba Jang ang baril kaya medyo nag-aalala ako. Sumakay si Detektiba Jang sa kotse at sinuri ang baril sa loob ng drawer, pagkatapos ay mabilis na. Nagmaneho kasama si Robin, ngunit hinarang sila ni Manager Moon kaya agad na dama pa si Robin para magtago. Nagbigay ng pakikiramay si Manager Moon kay Detektiba Jang habang ang 2 kasamahang pulis ay tumatakbo palabas. Kaya mabilis na pinaharurot ni Detektiba Jang ang sasakyan. Binalak silang habulin ng 2 kasamahan pero hindi na sila umabot. Sa loob ng sasakyan, kahit pinatatahimik na siya ni Detektiba Jang, patuloy na nakiusap si Robin na palampasin na si Litang dahil malayo siya kay Song Chan at napaka-espesyal dahil hindi siya nag-iiwan ng anumang ebidensya. Tutulungan kitang hulihin si Song Chan, kahit ano ay tatanggapin ko. Pero maaari bang patawarin mo na si Litang? Alam din ng detektiba na ang mga taong pinatay ni Litang ay nararapat lang sa ganoong kaparusahan. Video. Ang video na ito ay nahanap sa telepono ng tagayusig na si Choi. Siya ang may sala sa kaso ng pagkawala ng babaeng estudyante. Nang marinig iyon, agad na itinigil ng detektiba ang sasakyan, lumabas, itinulak si Robin, at sinabing akala mo ba ay Diyos ka? O ano para maglakas loob na pumatay ng tao? May karapatan ka bang magpasya kung sino ang dapat mamatay? Sinabi ni Robin, hindi ba gusto mo ring mahuli si Song Chan dahil sa personal mong galit?
Agad na sumagot ang detektiba, may dahilan ako para gawin iyon. Patuloy na nakiusap si Robin na magtulungan para mahuli si Songchon. Tatanggapin ko ang lahat ng parusa kapag nahuli na siya. Ninanakaw ngayon ni Lee Tang ang super cub ng mga nagbibigay ng serbisyo sa pagpuslit para makaalis. Ngunit nang makalayo ng kaunti ay nasira ang motor, kaya nagpa siya ang binata na tumakbo gamit ang sariling mga paa para hanapin si Robin. Pagkatapos noon, nakarating din siya sa kinaroroonan ng kanyang kotse kaya agad niya itong pinaandar paalis. Nakarating na rin si Robin sa abandonadong pabrika na itinuro ni Songchon para makipagkita sa kanya. Nakiusap siya, "Tito, tumigil na po kayo dahil gagawin ko ang lahat ng gusto nyo." Napansin ni Songchon na may karagdagang dumarating, na may panauhing hindi inanyaya na dumating, kaya tinawag si Detektiba Jiang na lumabas. Sinabi agad ni Songchon kay Robin, na ginagamit ka lang ng detektibang ito para sa personal na paghihiganti. Ginugol niya ang buong buhay niya para hulihin ako, dahil sinaktan ko ang tatay niya. Sinabi naman ng detektiba na nandito ako para tapusin ka at hindi para hulihin lang. Sa oras na ito sa labas, dumating din si Lee Tang gamit ang sasakyan base sa lokasyon sa telepono ni Robin. Si Songchon naman ay inutusan si Detektiba Jiang na magpasalamat sa kanya dahil tinulungan ko ang tatay mong makalaya. Dahil noong nakaraang panahon ay nabubuhay siya ng parang wala na rin, total kayong mag-ina ay nag-aalinlangan din kung kailan siya dapat pumanaw. Agad na hinawakan ni Detektiba Jiang ang baril. Sinabi ni Songchon na wala kang mata ng isang masamang tao. Sa sandaling iyon ay, nagpakita rin si Lee Tang na ikinatuwa ni Songchon. Biglang nang kumislap at mamatay ang ilaw. Hawak na ni Songchon ang baril at nagpaputok ng isa, pagkatapos ay nagsimula siyang makipagbarilan kay Detektiba Jiang. Sa ilalim ng kumukurap na ilaw ng abandonadong pabrika. Biglang tumakbo si Lee Tang mula sa likuran at sunod-sunod na pinagsasapak si Songchon. Tumakbo rin si Robin upang tulungan si Lee Tang na makuha ang baril. Si Detektiba Jiang naman ay nagsimula na ring umasinta. Pagkatapos ay nagpaputok ang detektiba at tinamaan sa tiyan si Songchon, ngunit tinamaan din si Robin ng isang ligaw na bala mula sa baril ni Songchon na naging sanhi ng kanyang agad na pagkamatay. Umiiyak na nagtanong si Lee Tang kung bakit ka pa nagpakita, bakit hindi na lang tayo tumahak sa magkaibang landas. Sinabi ni Songchon na sa mundong ito ay kailangan ng mga taong katulad natin. Itinanong ko sa sarili ko kung paano mo nagawa ang napakaraming kaso na iyon. Totoo ba ang kakayahan mong iyon o hindi? May pagkakaiba ba tayong dalawa? Pinatahimik siya ni Detektiba Jiang, ngunit nagsalita pa rin si Songchon. Ang nanay mo ay wala ring kwenta. Akala mo ba dati ay nambabae ang nanay mo sa akin? Hindi. Ikaw na hanggal. Ang mismong manager na si Park na naging boss mo noon, ang nanay mo ay nakipag-aporo sa taong iyon. Dati siyang malapit na tauhan ng tatay mo. Nagsimula silang magkita nung naging gulay na ang tatay mo. Sige, saktan mo na ako. Pero kapag na-deadball ako, habang buhay mong hindi malalaman kung bakit humantong sa ganoon ang tatay mo, gusto mo bang ikwento ko? Noon ay isa akong mabait at masipag na pulis sa ilalim ng tatay mo, kahit ano pa ang gawin ko. Maliit pa rin niya ako. Sinubukan kong mag-ensayo ng husto at nag-aral din ako ng maigi para lang pagkatiwalaan ng tatay mo. Pero sa paningin niya, isa lang akong tanga at lampa, isang araw yung empleyado sa kantin ng presinto. Paalis na ng Korea para bumalik sa China. Nung malaman iyon ni John, nanawagan siya sa mga kasamahan na mag-ambag ng kaunting pera. Bilang pamamaalam sa kanya, pinuntahan din niya ang tatay ni Detective Jiang, umaasang mag-aambag din siya. Ngunit ang lalaking iyon ay malamig lang na umiwas, hindi lang sa hindi nagbigay ng pera, inutusan pa niya si Songchon na maghatid ng isang bag. Sabi na ibigay sa kakilala sa China kaya si Songchon ay hindi nagduda, dinala niya ang mga ambag at ang bag ng gamit, para iabot sa babaeng empleyado. Sinabi lang ng babae na iyon ay gamit na ipinapabigay ng tatay ni Detective Jiang nung gabing iyon ng si Songchon ay nakaupo at nanunood ng balita, isang ulat ang nagpahinto sa kanya ng 5 segundo, ang pulisya ng China ay kakakuha lang sa isang babaeng Chinese-Korean dahil sa ilegal na pagdadala ng tinapay mula Korea patungong China. At ang bag na ebidensya sa screen ay ang mismong bag na iniabot niya gamit ang sariling kamay. Ang katotohanan ay mabilis na lumabas sa loob ng 5 taon. Ninanakaw ng tatay ni Detective Jiang ang mga nakumpiskang tinapay at ginagamit ang mabait na babaeng iyon bilang tagapaghatid. Wala siyang kaalam-alam sa kung ano ang kanyang daladala. Pagkatapos noon ay pinuntahan ni Songchon ang lalaki para magtanong ng isang bagay. Kung may pagkakataon pa ba na mapalaya ang babaeng empleyado na iyon, ngunit ang tanging sagot sa kanya ay malamig na pagtanggi. Hinugasan ng lalaking iyon ang kanyang kamay sa responsibilidad at sinigawan ng malala si Songchon, hindi lang sa salita. Sinipa pa niya ng malakas si Songchon at nanakit na parang isang kriminal, sa gitna ng galit ay nagbitiw siya ng mga masasamang salita at pangungutya. Si Songchon ay anak lamang ng isang masamang tao, ipinagyayabang pa niya na siya ang nagbigay ng pabor para kay Songchon.
Tron na maging isang pulis, lumuhad si Song Tron na puno ng pag-aalinlangan, nagpapasalamat siya sa lalaki pero alam din niya na palaging lihim na hinaharangan nito ang kanyang pag-angat, sa huli ay tumayo si Song John. At sumigaw kung bakit siya na ganito, sa paningin ng tatay ni Detective Jiang, si Song John mula simula hanggang dulo ay anak lang ng isang makasalanan at wala ng iba, sa sandaling iyon ay isang nakakatakot na desisyon ang nabuo. Kung ituturing na masama, pipiliin ni Song John na mamuhay ayon sa bansag na ibinigay nito sa kanya. Iniamba niya ang pamalo at malakas na ihampas sa ulo ng lalaki, tumigil lang si Song John nang tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Nang marinig ni Lai Tang ang buong kwento ni Song John, bigla siyang nanginig dahil sa kilabot na naramdaman sa kanyang likuran. Sa panig na ito, hindi pa rin tumitigil si Song John, patuloy siyang gumagamit ng malulupit na salita para baluktutin ang isip ni Detective Jiang. Paulit-ulit na itinatanim sa kanyang ulo na ang sarili niyang tatay ang nagtulak sa kanya sa ganitong kalagayan, ayon kay Song Tron. Siya ay isang pulis lang na nawalan ng dangal, habang ang nanay naman ni Detective Jiang ay kanyang hino. Milya gamit ang mga salitang napakarumi, ang mga salitang iyon ay nagpaalab sa galit ni Lai Tang sa sandaling nawalan ng kontrol. Binalak niyang sumugod para agawin ang baril at nais na palitan si Detective Jiang na tapusin si Song John doon mismo, pero sa oras na iyon, humarap si Detective Jiang kay Lai Tang at direktang nagtanong kung may pagkakaiba ba siya sa lalaking ito, sa isang segundong pagkalingat. Agad na sinamantala ni Song John ang pagkakataon para bumangon at sumugod kay Lai Tang para umatake. Gayunpaman, bago pa siya makakilos ay naunahan na siya ni Detective Jiang. Ang malamig na putok ng baril ang nagtapos sa lahat, pagkatapos ay si Lai Tang ay nangako na hindi na siya muling tatakas pa at handang harapin ang lahat ng nangyari, hindi naglaon. Sa presinto ay idinaos ang parangal para sa tatay ni Detective Jiang, pinarangalan siya bilang isang huwarang pulis na nag-alay ng buhay para protektahan ang kaligtasan ng mga mamamayan. Sa seremonya ay tahimik na tumingin si Detective Jiang kay Manager Park. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga bagay na hindi masabi. Tungkol naman sa batang pulis na si Yang Ji, siya ay nagising na matapos ang operasyon sa utak. Gayunpaman ang Keitaliman at ang mga tiyak na pahayag na nagbuo sa imahe ni Yang Ji noon ay kumupas na ng kaunti. Tinanggap din ni Detective Jiang ang parusang disiplina para sa kanya dahil sa pagbaril at pagpatay sa pag-anting si Song Tron. Sa harap ng media, tumayo si Manager Moon para i-anunsyo ang conclusion ng kaso. Si Song Tron ay kinilalang pumatay sa higit 30 biktima. Kasama ang 2 pulis sa loob ng 5 taon, ngunit siya ay napatay habang tinatangkang hulihin. Ang kasabwat niyang si Robin ay pumanaw na rin habang buhay. Ang taong ito ay gumawa ng hindi bababa sa 5 malalang krimen, nang marinig ang mga salitang iyon. Biglang naalala ni Detective Jiang ang sinabi ni Robin noon, na handa siyang gawin ang lahat para gawing salarin ang sarili. Agad na ni-raid ng pulisya ang bahay ni Robin at nakumpiska ang maraming armas, ang lahat ng ebidensyang nahanap ay tumugma ng husto sa 5 nakaraang kaso. Sa wakas ay natapos na rin ang sunod-sunod na krimen na tumagal ng maraming taon. Sa kabilang banda, ang babaeng captain ay nakikipag-usap kay Detective Jiang tungkol sa kaso ni Professor No. Sinabi niya na noong gabing nangyari ang krimen, walang tigil ang pagbuhos ng malakas na ulan kaya halos nabura ang pinangyarihan. Hindi nakakuha ang pulisya ng anumang magagamit na sample ng ADN. Ngunit ang salarin ay nagkaroon ng pagkakamali at nag-iwan ng isang mahalagang detalye. Iyon ay ang bakas ng ngipin na malinaw na nakabaon sa prutas na persimmon na itapon sa lupa. Matapos pumanaw ni Robin ng habang buhay, ang tagpuang may kaugnayan sa kanya ay tuluyang nasunog, gayunpaman sa pamamagitan ng mga teknikal na paraan. Naibalik pa rin ng pulisya ang datos tungkol sa bakas ng ngipin ni Robin. Ang resulta ng paghahambing ay nagpakita na ang istruktura ng kanyang ngipin ay tumugma sa bakas ng ngipin sa persimmon sa lugar kung saan pinaslang si Professor No. Lalo nitong pinagtibay ang hinala dahil bago iyon ay kusa ng hiniling ni Robin sa dentista na ayusin ang kanyang mga ngipin upang maging kaparehong-kapareho ng marka sa prutas na iyon. Pagkatapos ay may iniabot na larawan ang babaeng captain kay Detective Jiang. Binigyang diin niya na sa araw na pumanaw sina Song John at Robin, si Li Tang ay naroon din sa pinangyarihan. Sa mismong gabi ng tadhana na iyon, nakiusap si Li Tang kay Detective Jiang na barilin at patayin na siya para matapos na ang lahat. Nang handa na si Jiang nakalabitin ang baril, nagulat siya nang matuklasang wala na itong bala. Ang tingin ni Detective Jiang noong oras na iyon ay matagal na nakatitig kay Li Tang na may halong duda at pagkalito. Tinatanong niya ang sarili kung ang lalaking ito ay tunay nga bang may taglay na espesyal na kapangyarihan, o kung ang lahat ba ay serye lang ng swerteng hindi kapani-paniwala. Bago umalis ay malamig na nag-iwan si Detective Jiang kay Lai Tang ng 2 pagpipilian. Ang sumuko ng kusa o ang maglaho na ng tuluyan, dahil alam din niya na ang makakahuli kay Li Tang sa susunod ay maaaring hindi na siya. Sa alaala ng gabi ng sunog sa bodega habang ang apoy ay lalong lumalakas, sinubukan ni Li Tang ang lahat ng makakaya para hilahin si Robin palabas.
Ngunit masyadong mabigat ang katawan ng kaibigan at ang apoy ay mabilis na kumalat ng hindi kontrolado, sa huli ay si Lee Tang ay walang magawa kundi ang panoorin si Robin na lumunin ng dagat ng apoy, sinasabi nilang hindi ibinibigay ng langit ang lahat sa isang tao. Pero tila lahat ng swerte ay napunta kay Lee Tang, ang kwadernong naglalaman ng mahalagang ebidensya ay natupok din. Nang tuluyan, aksidenteng nabura ang lahat ng bakas na maaaring magdiin sa kanya, nang ang babaeng captain ay patuloy na nagtanong. Pinili ni Detective Jiang na umiwas at hindi direktang sinagot ang mga bagay na may kaugnayan kay Lai Tang. Sa huli dahil sa kawalan ng ebidensya, si Lai Tang ay opisyal na idineklarang walang sala at nakawala sa mabilog na tadhana. Na tila walang labasan, matapos mapilitang umalis sa serbisyo ng maaga, pinili ni Police Park na lumayo sa kanyang tinubo ang lupa. Isinama niya ang pamilya sa ibang bansa upang manirahan, tinatamasa ang madalang na tahimik na buhay matapos ang maraming taon ng pagharap sa krimen. Subalit sa banyagang lupang iyon ay hindi niya inaasahang makaharap si Lai Tang, ang taong dating sospek na siya mismo ang nagmanman sa nakaraan. Pinili ni Lai Tang ang lupaing ito bilang hantungan upang magsimulang muli, namumuhay siya ng tahimik. Gumagawa ng mga simpleng manual na trabaho para mabuhay, regular siyang nagpapadala ng sulat sa pamilya bilang paraan ng pagkapit sa ugnayan sa tinubo ang lupa. Ang buhay ay tila lumiko na sa ibang direksyon, naging normal hanggang sa puntong nakakabagot, ngunit ang lihim ay hindi maaaring mabaon habang buhay. Isang araw si Lai Tang ay naaresto sa isang operasyon laban sa mga ilegal na dayuhan. Sa harap ni Lai Tang ang empleyado ng imigrasyon ay humawak ng record ng may pagdududa. Hindi maitago ang pagtataka sa isang malinis na record na ganoon, kung bakit pinili niyang magtago sa halip na pumasok ng legal. Ang tanong na iyon ay tila isang sampal na tumama sa kaisipan ni Lai Tang. Sa mismong araw na iyon ay ipinatapon siya pabalik sa kanyang bansa. Tinatapos ng tuluyan ang pangarap na tumakas mula sa nakaraan, sa parehong oras sa kanilang bayan habang si Detective Jiang ay namimili sa supermarket. Isang balita sa TV ang hindi sinasadyang nakarating sa kanya. Ang balita ay tungkol sa isang bagong malalang krimen na kapatatapos lang mangyari. Ang biktima ay mismong ang taong naging sanhi ng sunod-sunod na nakakaalarmang pangyayari 3 taon na ang nakararaan. Ang kakaibang pagkakataong iyon ay nagpaalab agad sa hinala ni Jiang. Isang hindi mapakilang pakiramdam ang unti-unting bumangon sa kanyang loob. Pagbalik sa tinubo ang lupa ay nagpalaboy-laboy si Lai Tang sa mga kalyeng pamilyar ngunit tila banyaga. Bawat hakbang ay tila mabigat dahil sa nakaraang hindi pa tuluyang natatapos. Sa sandaling iyon ay isang hindi kilalang lalaki ang dumaan sa kanyang tabi sa gitna ng karamihan. Isang maikling sandali lamang iyon ngunit biglang nanigas ang likuran ni Lai Tang. Ang pakiramdam ng takot sa isang pamilyar na tao noon ay biglang nagbalik. Na tila isang babala na ang mga kaganapang nakapalibot sa kanya ay hindi pa pala natatapos. Ang pelikula para sa araw na ito ay dito na nagtatapos. Salamat sa mga Ginoo at ginang na nanood, ngunit ang pakikipagrelasyon sa asawa ng iyong kaibigan ay isang bagay na mahirap tanggapin ng sinuman. Sa harap ng mga opinyong iyon ay si Detective Jiang ay nag-utos sa mga kasamahan na magsagawa ng masusing investigasyon sa pinagmulan ni Morgan dahil mayroon siyang kutob. Na nakita na niya ang lalaking ito sa kung saan noong gabing iyon habang si Detective Jiang ay nag-iisang nakaupo sa loob ng presinto. Ay nagmamadaling pumasok ang kasamahang si Bak para magbalita ng mahalagang impormasyon, sa pamamagitan ng investigasyon ay natuklasan ng pulisya. Napinik ni Moon Jin ang lahat ng kanyang personal na record mula sa edad hanggang sa pagkakakilanlan, ang tunay na pangalan niya ay si El Buin. Isang pag-anti mula noong 2009, ang lahat ng mga pahiwatig ngayon ay nagtugma na tila ang karma ay sa wakas ay nahanap na siya, sa parehong oras. Si Lee Tang ay naghahapunan kasama si Dong Han nang ang balita ay biglang naglabas ng bagong impormasyon tungkol sa kaso sa Eskinita noong nakaraang mga araw. Kinumpirma ng pulisya na ang pumanaw ay si Moon Jin, ang resulta ng pagsusuri ng ADN ay nagpakita na siya nga si El Buin. Ang sospek sa likod ng sunod-sunod na pagpaslang noong 2009, ayon sa record si El Buin ay may personality disorder. Ngunit napakahusay niyang magmanipula ng ibang tao, maayos siyang magsinungaling at nagpapalit ng pagkakakilanlan na parang nagpapalit lang ng damit noon. Pinaslang niya ang isang buong pamilya para lang makuha ang insurance at nakagawa rin ng marami pang ibang pagpatay. Pagkatapos ay itinapon ang mga katawan ng walang awa, kinabukasan ay lumabas ng bahay si Lee Tang na may mas magaan na pakiramdam. Ang inihayag ng pulisya ay nagpapakita na ang kaso ay tila walang kinalaman sa kanya, sa pag-iisip na si Moon Jin ay sa katunayan ay isang masamang tao. Pinakalma ni Lee Tang ang sarili na ang naging katapusan nito ay nararapat lamang. Subalit ang kapanatagang iyon ay mabilis na naglaho, sa tinitirhan ng babaeng nakasalaming itim ay muli silang nakatagpo ng isang pamilyar na bagay. Ang mismong martilyo na ginamit ni Lee Tang noong gabing maulan na iyon, dahil sa kawalan ng malay sa nangyayaring ito. Kaya nagpatuloy si Lee Tang sa kanyang normal na buhay, kinabukasan ay bumili siya ng bagong cellphone at pagkatapos ay
Pumunta sa convenience store para palitan ang shift ng kanyang katrabaho. Habang nagtatrabaho ay biglang nakaharap ni Litang ang babaeng nakasalaming itim na pumasok para bumili ng rolling paper. Kalmado siyang nag-utos kay Laitang na bigyan siya ng 2 milyong won na cash. Iginiit ng babae na nakakakita pa rin siya at sadyang ipinakita ang kanyang sunog na mata para subukan ang reaksyon ng lalaki. Nang uuyam siyang nagtanong kung ano ang pakiramdam ni Laitang matapos magpadala ng isang tao sa kabilang mundo, pagkatapos ay malamig niyang idineklara na dapat ay kumpleto na ang pera bago magbukas ang bukas. Bago umalis ay nagbitiw pa siya ng salitang nagpataas ng balahibo ni Laitang. Sabi niya ay, siguro ay wala ka na ring natitirang martilyo pa. Pagkatapos magsalita ay tahimik na lumisan ng tindahan ang babae kasama ang kanyang asong gabay. Iniwan si Litang na tulala ng 5 segundo habang dumarami ang takot sa kanyang dibdib. Sa sobrang kaba ni Litang ay dumiretso siya sa tindahan ng cellphone para isauli ang biniling unit, ngunit ang may-ari ay malamig lang na umiling. Sabi niya ay nabuksan mo na ang proteksyon ng screen kaya hindi na ito matatanggap ng tindahan. Dali-dali kang naghanap ng part-time sa internet. Ngunit ang nakita mo lang ay mga peking pahina ng recruitment na nagbabalat kayo, wala nang ibang paraan. Napilitan si Litang na pumunta sa manager ng convenience store para humingi ng cash advance. Ang manager ay direktang tumanggi. Kinuwento niya na noong nakaraang taon ay nagpa-advance siya sa isang empleyado tapos ay bigla itong naglaho. Mula noon ay hindi na siya nagbibigay ng exception. Matapos ang mahabang pakiusap hanggang sa mapatid ang hininga, sa wakas ay nakakuha si Laitang ng halos 1 milyong won, pero ang halagang iyon ay malayo pa rin sa hinihingi ng babaeng nakasalaming itim. Dahil sa gipit na kalagayan ay bumalik si Laitang sa bahay para kunin ang passbook ng ipon na pinaghirapan ng kanyang nanay sa loob ng maraming taon sa pag-asang maibili ng bahay ang anak. Nang walang pag-aalinlangan ay dinala niya ito sa bangko at kinuha ang lahat ng lamang pera doon. Ang bag na may lamang pera ay dinala ni Laitang sa kanyang shift nung gabing iyon. Sa buong oras ng pagbabantay ay hindi niya inalis ang tingin sa pinto. Palagi siyang kinakabahan habang naghihintay sa anino ng babaeng nakasalaming itim na lumitaw. Hanggang sa gabing-gabi na, pumasok ang manager sa tindahan at biglang kinuwento na kanina ay may nakita siyang isang babaeng napakakaiba. Akala niya ay bulag ang babae pero parang nakatitig ito sa kanya. Nang marinig iyon ay agad na tumakbo si Litang sa labas. Sa mesa sa harap ng tindahan ay nakita niya ang isang balot ng rolling paper. Sa tabi nito ay papel ng tipanan para sa 12:00 ng tanghali kinabukasan. Sa isang bahay na may pintuang kulay asul, kinabukasan ay nahanap ni Laitang ang address na iyon. Ang babaeng nakasalaming itim ang nagbukas. Kalmado siyang nagtimpla ng kape para sa kanya. Casual niyang sinabi na galit siya sa tao kaya madalas siyang gumagala sa gabi. Malas lang at nasaksihan niya ang eksenang may taong nateji. Pagkatapos ay bigla siyang nagtanong ng direkta kung sila'y tangba ang tumapos sa 2 lalaking iyon. Mabilis namang itinanggi iyon ni Laitang. Pagkatapos ay inilapag niya ang lahat ng pera sa mesa para mabilang nito. Pero hindi pa doon nagtapos, biglang nagbago ang tono ng babae at hiningan si Laitang na bigyan siya ng parehong halaga buwan-buwan. Nang hindi na maitago ni Laitang ang galit ay kinuha nito ang martilyo. Pagkatapos ay malamig na isiniwalat na si Laitang ang humila sa kanya para maging kasabwat. Nang uyam siya na walang sino mang maglalakas loob. Nang ganoon para lang sa kakarampot na 2 milyong won, sa huli ay nagbigay ang babae ng malinaw na banta. Kung sa katapusan ng buwan ay hindi magbayad ng sapat si Litang, ang lihim mo ay hindi kailanman mababaon. Sumabog ang matinding galit kaya nawalan ng kontrol si Litang. Inagaw niya ang martilyo mula sa kamay ng babae habang naggagalaiti, na magbibigay lang siya ng eksaktong 2 milyon won at pagkatapos ay kukunin ito bago umalis. Pagkasabi noon ay tumalikod si Litang palabas. Ayaw nang manatili doon kahit isang segundo pa, ngunit sa sandaling iyon ang malamig na boses sa likod ay nagpahinto sa kanyang mga hakbang. Dahan-daang binanggit ng babae ang batch 18 ng IU University at malinaw ring sinabi ang tungkol sa sinusubukan mong sirain ang nalalapit na kasal ng iyong ate. Hindi pa doon nagtapos dahil binanggit pa niya ang nanay mong madalas magsimba. Sa tono na puno ng malalim na kahulugan, na tila ba ang buong buhay ni Litang ay nasa loob na ng kanyang mga kamay. Natigilan si Litang ng 5 segundo bago lumingon ng mabilis. Tinanggal ng babae ang kanyang itim na salamin para ipakita ang mata niyang bulag na mukhang nakakatakot at nakakakilabot. Patuloy siyang nanggigipit at sinabing ang forensic science ngayon ay sapat na ang galing para mahanap ang ADN mo sa buong bahay na ito. Kapag bamuka ang bibig niya ay ang buong pamilya ni Litang ay madadala sa investigasyon at ikaw ay tiyak na mabibilanggo. Sa loob ng 15 taon sa salang pagpaslang, tumawa pa siya ng tipid at sinabing kung marunong magmakaawa si Litang, ay baka sakaling pagbigyan siyang bawasan ang halagang kailangang bayaran. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Litang na gipit na siya at hindi na tao ang turing sa kanya. Hininaan niya ang kanyang boses para magmakaawa pero sa isip niya ay lumabas ang pakiramdam na wala siyang kaibahan sa isang asong nakakadena.
na kapag hinailan niya ang tali ay kailangang gumapang agad. Doon naintindihan ni Litang na kung patuloy siyang yuyuko, ang buhay niya ay habang buhay na magkakagapos sa babaeng nasa harap niya. Ang kanyang paningin ay nagdilim ng walang babala. Itinaas ni Litang ang martilyo at ihinampas ito. Ang lahat ay natapos sa maikling sandaling iyon. Kinuha ni Litang ang lahat ng pera sa loob ng bahay at nagmamadaling umalis. Ang pinto ay malakas na sumara at nilamon ang silid na lumubog sa katahimikan. Ang aso ay tumakbo sa tabi ng kanyang amo, paikot-ikot at dinidilaan ito ng walang malay na tila ba naghihintay pa rin ng utos na hindi na kailanman darating. Ang panahon ay tahimik na lumipas araw-araw. Sa harap ng bahay na iyon ay regular pa ring lumilitaw ang 2 kahon ng gatas na idinedeliver. Walang nagbubukas ng pinto at wala ring kumukuha sa mga ito, dahil sa pakiramdam na may mali ay umakyat ang tagahatid para sumilip sa pader. Sa sandaling iyon ay nakasaksi siya ng isang tanawing hinding-hindi niya malilimutan sa buong buhay niya. Nagsimulang magsagawa ng pagsusuri sa pinangyarihan ng pulisya. Si Detective Jiang kasama ang mga kasamahan ay pumasok sa loob para kumuha ng mga sample ng ADN. Nakakita si Detective Jiang ng 2 kontrata ng insurance sa buhay sa loob ng isang drawer, habang sa labas ay maraming pulis ang humahabol sa asong. Gabay, pagkatapos nito ay patuloy itong naghukay sa isang bagay at napagtanto ng pulisya na mayroong bungo sa ilalim. Matapos iyon ay nakakuha sila ng hanggang 2 kalansay. Nalaman din nila na ang babaeng biktima ay may pangalang LOK. Ang katawan ng babaeng biktima kasama ang 2 kalansay ay sinusuri na ng panig ng forensic. Pagkatapos ay nagulat ang forensic sa pulis. Sinabi ni Park na walang fingerprints ng ibang tao sa takor at sa plastik na baso ng kape at ang sample ng kape ay wala ring DNA ng ibang tao maliban sa babaeng biktima at sa paligid nito ay puro laway lang ng aso. Siguradong dinilaan ng aso ang lahat ng may fingerprints mula sa hawakan ng pinto hanggang sa mesa at sa sahig. Umuwi si Litang at nahiga ng lulutang-lutang sa sahig. Ang imahe ng babaeng iyon ay laging lumilitaw kahit saan. Tiningnan ng lalaki ang kanyang telepono at nakitang ang manager ng convenience store ay tumawag sa kanya ng maraming beses. Pagkatapos ay binalak niyang tumakas sa negatibong paraan pero hindi siya naging sapat na matapang. Susubukan sana ulit ni Litang nang marinig niya ang katok sa pinto mula sa labas ng kaibigan niyang si Jonghuan. Lumabas si Litang para buksan ang pinto at binato ng kaunting pera ang kaibigan para umalis na si Jonghuan. Pagkatapos ay binugbog si Litang ng kaibigan niya dahil sa pangmamaliit sa kanya. Inamin na rin ni Litang ngayon na ninakaw niya ang tablet nito. Noong high school sila. Sinabi ni Jonghuan na alam ko na ang bagay na iyon pero nagpanggap akong hindi ko alam dahil nakita kong naging mabuti ka sa akin pagkatapos nyun. Hindi ko rin alam kung masama o mabuti kang tao pero mabuhay ka na lang habang buhay bilang walang kwenta at itago mo ang perang iyan para gamitin mo. Pagdating ng gabi, dinadala ni Police Park ang asong Gabay sa isang medical center para sa check-up. Biglang may naamoy ang aso kaya malakas itong tumahol sa harap ng isang karaoke bar. Lumalabas na si Litang ay nakaupo ring mag-isa sa loob ng tindahang ito, pagkatapos ay nakatanggap ang lalaki ng mensahe mula sa isang pulis, na nag-aanunsyo na kinasuhan siya ng manager ng convenience store dahil sa hindi pagbabayad ng sahod. Ngayon, sa ibaba, ang 2 estudyanteng dating hinuli ni Detective Jiang sa presinto ay nakatingin sa direksyon ni Police Park. Sa pagkakataong ito, nagpasya silang gumanti. Isang lalaki ang may dalang bote ng alak at naglakad ngunit pinigilan ng kanyang kasama. Ngunit hawak pa rin ng estudyante ang basag na bote at sinaksak si Police Park ng isang beses, habang sinamantala naman ng aso ang pagkakataong tumakas. Tumakas din ang 2 lalaking estudyante at iniwan si Police Park doon na nakahandusay sa lupa. Lumabas si Lee Tang mula sa karaoke bar at nabasa ang balita na ang bulag na babae ay pumanaw na ng tuluyan at natuklasang pumatay din sa sariling mga magulang. Napagtanto ni Litang na ang 2 taong pinatay niya ay parehong nararapat sa ganoong sapit, ngunit hindi pa rin nakakahanap ng anumang ebidensya ang mga pulis. Talagang mas swerte pa sa panalo sa loto habang ang 2 siga ay naglalakad sa isang madilim na eskinita at nakita si Litang na papalapit. Nang marinig ang 2 ito na patuloy na nanlalait at iniinsulto siya, ang balahibo sa leeg ni Litang ay nagsimulang tumayo. Ang pangyayaring ito ay naganap na rin noon. Noong handa na siyang pumatay sa 2 naunang tao. Kinaumagahan, ang 2 ito ay nakahandusay na walang buhay sa isang bakanteng lote. Nagising si Litang at nakitang ang mukha niya ay may mantsa ng kape at may isang ladrilyo na katabi ng martilyo kasama ang isang papel na may nakasulat na, "Tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong." Dati, ang bulag na babaeng si Rokyang ay isang anak na may rebelding ugali at mahilig gumala sa masasamang barkada. Sa isang pagkakataon habang nakaupo sa loob ng isang silid kasama ang 3 kaibigan at maraming tangke ng gas sa tabi, hindi malaman kung bakit. Gumamit siya ng lighter para magsindi ng isang kagamitang nagbubuga ng usok, pagkatapos ay natupok ng apoy ang silid na naging sanhi ng pagkabulag ng isa niyang mata.
Makalipas ang ilang panahon, binalak din ni Rokyang na gamitin ang parehong paraan laban sa kanyang sariling mga magulang. Ngunit biglang naamoy ng ina ang masangsang na gas kaya ito ay nagising, kaya naman si Rokyang ay nagpalit ng ibang plano. Para makuha ang napakalaking pera mula sa life insurance ng kanyang mga magulang, pagkatapos ay pinili niya ang mismong hardin bilang himlayan para sa kanyang ama at ina. Nabasa ni Detective Jiang ang isang post mula sa isang taong nagpapakilalang pinsan ni Rokyang. Ang taong ito ay patuloy na sinusumpa ang kanyang pinsan na kamamatay lang kaya naman si Detective Jiang ay agad na nagsama ng kasamahang katrabaho sa isang pabrika para hanapin ang babaeng iyon. Inamin ng babae na siya ang sumulat ng post, ipinakita niya sa dalawang detective ang peklat sa kanyang mukha at sinabing noong elementarya ay sinabuyan ako ni Rokyang ng kumukulong tubig sa mukha dahil iyon ang ugali niya. Nagdahilan siya, na ginalaw ko ang kanyang mga gamit para saktan ako, pagkatapos niyon ay tumawa pa siya ng may katuwaan. Nakalabas na rin ng ospital si Police Park matapos masaksak noong nakaraang gabi, pinalibutan siya ng mga kasamahan para batiin. Dahil nalampasan ang bingit ng kamatayan. Pagkatapos, dinala ng pulis na ito ang kanyang dokumento para hilingin sa kanyang boss na payagan siyang mag-early retirement dahil natatakot ang asawa ko na kung itutuloy ko pa ang pagiging pulis ay baka iwanan ko siya anumang oras, magbubukas na lang ako ng tindahan ng pagkaing hapon para mabuhay. Pumunta si Detective Jiang sa burol ng isa sa dalawang estudyanteng nanaksak kay Police Park ngunit sinampal siya ng ina nito. Dahil hindi siya pumayag na isailalim sa otopsiya ang katawan ng kanyang anak, pinagalitan niya ang mga pulis at tinawag na mga walang kwenta. Kaya hindi pa rin nahuhuli ang may sala na gumawa nito sa kanyang anak, pumasok si Detective Jiang sa kotse at ikinwento sa kanyang batang kasamahan. Ang anak ng babaeng iyon ay naging isang salarin din noon. Noong araw, humawak ako ng isang kaso ng isang batang babae sa high school na nagngangalang Kang Jisoo. Laging may hawak na kamera ang batang iyon. Ang batang si Jisoo ay naging target din ng dalawang lalaking estudyanteng sina Kang at Lee. Isang gabi, dinala nilang dalawa si Jisoo sa isang damuhan para pagsamantalahan ang bata, na naging sanhi ng matinding trauma kay Jisoo. Makalipas ang isang buwan, gumawa rin ng masamang desisyon ang bata sa kanyang sarili. Ngunit ang ina kanina ay pumunta pa para manggulo sa burol, patuloy niyang iginiit na kusa raw na ibinigay ni Jisoo ang sarili sa kanyang anak. Pagkatapos noon, hiniling niya sa ama ni Jisoo na makipag-ayos, buong tapang siyang nagsalita ng masama tungkol kay Jisoo sa mismong burol ng bata, na ikinagalit ng husto ng mga kamag-anak ng bata. Gayunpaman, hindi pa rin siya tumigil. Pagkatapos, ang kanyang anak ay nakatakas sa parusa dahil ito ay menor de edad pa lamang, habang ang ama ni Jisoo ay kailangang mabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa sama ng loob. Pagkatapos noon, walang araw na hindi sila nakikipag-away at nagnanakaw. Bagamati hindi pa ako ama, kung ako ang ama ni Jisoo, matagal ko nang pinapanta ang dalawang iyon sa kabilang buhay. Pagkatapos marinig ni Yongjae, sinabi niyang pupuntahan niya ang mga magulang ng batang si Jisoo dahil posibleng ang tatay ang gumanti sa dalawang binatilyong iyon para mabigyan ng katarungan ang kanyang anak. Pumunta si Detective Jiang sa convenience store para mag-imbestiga tungkol sa huling pagpapakita ng babaeng si Rokyang sa lugar na ito, ngunit sinabi ng manager na ang camera sa tindahan ko ay nagtatagal lang ng 5 araw bago mabura. Nang magtanong si Detective Jiang tungkol sa empleyadong si Litang, sinabi ng manager na kinuha niya ng maaga ang sahod ko at tumakas na, pero parang noong nakaraang gabi ay hinihintay niya yata ang bulag na babaeng iyon. Si Litang ay nagpas siyang mag-message para makipag-ugnayan sa taong may nickname na Only for Heroes at agad na naimbitahan sa isang secret chat group. Lahat ng mensahe sa grupong ito ay automatikong mabubura pagkalipas ng 3 segundo. Nang makitang alam ng taong ito ang tunay niyang pangalan, agad na ni-block ni Litang ang kontak na ito, pagkatapos ay may biglang pumindot ng doorbell sa bahay. Sumilip si Litang sa siwang ng pinto at nakitang iyon ay isang kartero, binuksan ng lalaki ang sulat at nakitang isa itong police summons. Dahil sa pagkuha ni Litang ng advance na sahod mula sa may-ari ng convenience store. Si Detective Yongjae, nagmaneho papunta sa bahay kung saan dating nakatira ang estudyanteng si Jisoo, dinala ni Tatay Sangmok ang detective para tingnan ang kwartong tinirhan ng kanyang anak noong buhay pa ito. Kasama ang mga larawang kinuha ni Jisoo kasama ang kanyang mga kaibigan, sinabi rin ng ama na si Jisoo. Sa aming bahay ay napakabait at napakabuti rin kaya ako ang pumatay sa dalawang iyon. Agad namang dinala ang ama sa presinto para kunin ang salaysay, sinabi ng ama na gumamit ako ng ladrilyo para paluin sila. Nakita ko ang dalawang iyon na pasuray-suray dahil sa lasing kaya naisip kong dumating na ang pagkakataon. Pagkatapos nyo na ibinigay ni Detective Yongjae ang resulta ng interogasyon para tingnan ni Detective Jiang, sigurado siyang si Tatay Sangmok ang pumatay sa dalawang binata, para ipaghiganti ang kanyang anak.
Agad na kinuha ni Detective Jiang ang salaysay at pumasok sa silid para harapin ang ama, at hiniling na pirmahan niya ang ulat para kumpirmahin ang pahayag. Pagkatapos ay inaya ni Detective Jiang ang ama na lumabas para manigarilyo. Ngunit sinabi niya na matagal na akong tumigil sa paninigarilyo. Biglang nagtanong ang detective na hindi ikaw ang pumatay sa kanila, tama ba? Dahil hindi ka naninigarilyo pero ang mukha ng biktima ay may paso ng sigarilyo at hindi ka rin kaliwete. Agad na pinasama ng boss si Detective Jiang sa labas para mag-usap. Dito ay pinagalitan ng boss si Detective Jiang dahil sa pagsira sa lahat. Dahil ang motibo sa krimen ni Tatay Sangmok ay masyadong makatwiran, ngunit iginiit ng detective na ginamit ng may sala ang kanang kamay para paluin ang biktima gamit ang ladrilyo. Sigurado siyang may itinatago ito kaya kailangan nating alamin ang dahilan. Habang si Litang naman ngayon ay nagpas siyang tumawag sa Investigative Division ng himpilan ng pulisya para sumuko. Sinuri ng pulis ang pangalan ni Litang at inakalang si Suko ang lalaki. Dahil natanggap lang nito ang summons, kaya pinapunta si Litang ng alas 9 ng gabi sa himpilan para makipagtulungan sa investigasyon. Inilagay ng lalaki ang pera sa dalawang sobra para ihandang ibalik sa kanyang ina at sa manager ng convenience store. Pagkatapos ay isinilid niya sa bag ang isang upos ng sigarilyo kasama ang dalawang ebidensya na ginamit niya sa krimen. Si Detective Jiang ay nakatanggap ng mensahe na nag-aabiso na ang empleyadong si Litang ay darating ng alas 9. Pagkatapos ay nagulat ang batang si Yongje na naisumbong ko na sa mga ina ng dalawang biktimang estudyante na nahanap na ang may sala. Pinalaya na rin si Sangmok para makauwi sa bahay. Ngayon naman, si Tatay Sangmok ay naglalakad palabas ng presinto. Ang katotohanan noong una ay nakatanggap ang amang ito ng isang kahon ng laruan, superhero na kotse, pero nang buksan ito ay may matalim na kutsilyo sa loob. Noong gabing iyon, kinuha ng ama ang kutsilyong ito, para sundan ang dalawang lalaking estudyanteng ng biktima sa kanyang anak, pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa nickname na Only for Heroes. Nagawin lang ang pinag-ensayuhan dahil ako na ang bahala sa iba. Sa sandaling ito, nang inag ang buong katawan ng ama kaya hindi siya nakapanakit, pero nang tumingin siya, ay wala na roon ang dalawang estudyante. Bigla namang nabangga ang ama ng isang sasakyan ng napakalakas. Tumakbo palabas sina Detective Jiang at ang kasamahang si Yongje at nakitang ang nasa loob ng sasakyan ay ang ina ng isa sa dalawang biktimang estudyante. Pumunta si Litang sa isang ATM at nagdeposito ng pera sa makina para ibalik sa kanyang ina. Nang lumabas siya ay bigla siyang ninakawan ng bag ng dalawang lalaking nakamotor na naging sanhi ng kanyang pagkadapa. Nagmaneho ang dalawang magnanakaw sa ibabaw ng tulay. Matapos kunin ang pera sa natitirang sobra, agad nilang itinapon ang bag sa ilog. Isinakay si Litang sa isang ambulansya at itinala rin ng mga pulis ang naganap na pagnanakaw. Sa ganitong paraan, lahat ng mga ebidensya para sumuko ang lalaki ay nawala na rin. Pagkatapos ay dinala si Litang sa ospital kung saan ginagamot si Tatay Sangmok. Patuloy na tinanong ni Detective Jiang ang amang ito kung balak ba niyang kuhanin ang lahat ng kasalanan para sa may sala, ngunit ang ama ay nagsabing ako ang pumatay para pagbayarin ang dalawang iyon dahil sa ginawa nila sa aking anak. Ang bagay na iyon ay nagpagan sa aking loob. Sinabi ni Detective Jiang na kung pagbabayaran man sila, dapat ay ginawa mo ito sa ilalim ng batas. Pagkatapos noon ay umalis na ang detective. Si Litang ay ginamo ng nurse ang kanyang sugat habang si Tatay Sangmok ay inilabas ng nurse para makalanghap ng kaunting hangin. Pagkatapos ay nakatanggap muli siya ng mensahe mula sa nickname na Only for Heroes. Iraraspeto ko ang desisyon mo. Salamat sa iyo sa nakaraang panahon. Biglang nakita ng ama si Litang na naglalakad palabas. Sa sandaling ito ay nakatingin ang pulis sa kanyang telepono kaya nagpa siya ang ama na itulak ang kanyang wheelchair para sundan ang lalaking ito. Pagkatapos ay natamba siya. Nang bumalik si Litang para kumustahin siya, nakiusap ang ama. Nabilisan mo na ang pag-alis dahil may pulis dito. Agad na nagtanong si Litang na ikaw ba ang nag-message sa Telegram? Ikaw ba ang naghatid sa akin noong gabing iyon, tama ba? Ang pagnanakaw kanina ay gawa mo rin, hindi ba? Agad namang sumagot ang ama na hindi iyon totoo. Pero sa Telegram ay ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Umalis ka na agad, salamat sa iyo. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo si Litang pababa ng hagdan. Nang makarating ang lalaki sa ibaba ay nakita siya ni Detective Jiang. Agad siyang tumawag sa Investigative Division para itanong kung sumuko na ba si Litang ngunit ang sagot ay hindi pa. Habang si Tatay Sangmok ay bumalik sa kanyang silid sa ospital at pinanood ang video ng kanyang anak noong bata pa ito. Nalaala niya ang imahe ng hilingin ng kanyang anak na itigil na ang paninigarilyo. Pagkatapos ay kumuha ang ama ng isang dakot ng pampalasa sa kanyang kamay at isinubo ito, saka siya natamba sa sahig. Ang katotohanan ay noong nakaraang gabi, nakita ng ama si Litang na nakikipag-away sa dalawang estudyanteng iyon. Binalak ni Litang na humawak ng ladrilyo para lumaban pero may isang sumugod sa kanya kaya silang dalawa ay nagpagulong-gulong sa bakanteng lote.
Pagkatapos ay sunod-sunod na sinuntok ng lalaking ito si Litang ngunit naabot ng binata ang ladrilyo at tinamaan ang ulo nito. Nagising ang isa pa para sumugod pero napatay din siya ng ladrilyo ni Litang. Pagkatapos ay tinapos siya nito at nawalan ng malay si Litang. Habang hinahabol ni Detective Jiang si Litang, nakatanggap siya ng tawag mula sa nurse sa ospital na nag-uulat tungkol sa kalagayan ni Tatay Sangmok. Kaya naman nakatakas din si Litang habang ang dalawang detective ay nagmamadaling bumalik sa ospital at nakitang nililinis ang tiyan at ginagamot si Sangmok. Binuksan ni Litang ang Telegram app at nakitang ang account na Only for Heroes ay nabura na. Noon pala ay si Tatay Sangmok kasama ang isa pang tao ang binuhat si Litang pauwi matapos mapatay ang dalawang lalaking estudyante. Bago iyon, ikinwento ni Tatay Sangmok sa misteryosong taong ito na matapos ang insidente ay nagdusa pa ang anak ko ng 16 na oras sa ospital bago siya tuluyang pumanaw. Gustong-gusto kong parusahan ang mga taong gumawa niyon sa anak ko. Nangako ang misteryosong tao na tutulungan ng ama at ang taong ito ay may suot na damit na may simbolo ng superhero. Ang ate at ang mga magulang ni Litang ay sumugod sa inuupahang apartment pero hindi na siya nahanap doon kundi isang sulat na lang na iniwan ng binata. Humingi ng tawad si Litang sa mga magulang dahil sa pagiging bulakbol at paggawa ng maraming pagkakamali. Balak kong pumunta sa Canada ng tahimik at sana ay intindihin niyo ako. Pangako kong magiging mabuting tao at babalik din. Sumakay si Litang sa sasakyan at tiningnan ang kakaunting pera na natira sa kanyang bank account. Pinanood ng binata ang balita tungkol sa kaso ng dalawang estudyanteng pinatay niya at doon niya nalaman na ang mga ito ay mga kilalang bully sa paaralan at dati na silang gumawa ng masasamang bagay sa mga babae sa eskwelahan. Sinubukan din ni Litang na maghanap ng balita tungkol sa taong may nickname na Only for Heroes pero wala siyang nahanap na anuman. Pagkatapos ay nagbasa siya tungkol sa mga kahihinatnan kapag ang isang sospek ay hindi sumipot sa investigative division. Kahit mayroon ng summons. Palutang-lutang na nakaupo si Litang sa mga tren ng subway dahil hindi niya tiyak kung saan ba talaga siya dapat pumunta. Sa sandaling ito, may isang matabang lalaki na may suot na salamin ang lumitaw. Nilapitan si Litang at sinabing ako ang may nickname na Only for Heroes. Hindi ako isang kakatuwang tao, nandito ako para tulungan ka. Sumama si Litang sa matabang lalaking ito para pumunta sa tinitirhan niya. Nang pumasok si Litang, nakita niya ang bahay na maraming figurin ng iba't ibang superhero na nagal iligtas sa mundo. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Robin at siya ang magiging matapat mong katulong. Ipinakita ni Robin kay Litang ang mga record ng lahat ng 4 na taong pumanaw na ng tuluyan sa mga kamay ni Litang. Ikinwento niya na noong gabing iyon, kasama ko si Sangmok na naghatid sa iyo pauwi. Isipin mo raw, ano ang pagkakapareho ng mga kasong ginawa mo? Silang lahat ay mga taong nararapat sa ganoong sapit. Hindi mo sinira ang ebidensya kundi ang ebidensya mismo ang kusang naglaho, hindi ba? Tila ito ay kalooban ng langit na gusto kang magpatuloy. Gusto ko na kasama kita sa paglilingkod sa hustisya, ngayon ay mayroon akong humigit kumulang 50 million won. Kung kailangan mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat, kailangan mo lang makipagtulungan sa akin. Kung makikipagtulungan ka, ay tutulungan kitang makatakas sa kalagayan ng pagtatago. Nang marinig iyon ni Litang ay nakaramdam siya ng matinding pag-aalinlangan. Kinabukasan ay, patuloy na kinumbinsi ni Robin si Litang sa pamamagitan ng maraming dahilan. Ang ginagawa natin ay nagtatapon lang ng basura para linisin ang lipunan. Hindi ba't may kakayahan kang kilalanin ang mga kriminal at ang mga bakas ng krimen mo ay laging naglalaho, hindi ba? Pagdating ng gabi, patuloy na bumubulong si Robin sa tainga ni Litang at iginiit na ang pagkikita nilang dalawa ay tadhana. Tinanong siya ni Litang sa sandaling ito, sinabi mong may dalawa kang kasama, nasaan na sila ngayon? Sabi ni Robin ang isa ay nakilala mo na, at ang isa pa ay hindi na natin kailangang makilala pa. Nang mahimbing na sa pagtulog si Robin ay pumasok si Litang at binuksan ng isang lihim na pinto. Sa loob ay maraming mga dokumento, papel, at pati na rin cash. Kasama nito ang napakaraming uri ng mga armas na kumpleto ang mga kategorya. Kinuha ni Litang ang isang taser, pagkatapos ay isinuot ang jacket at lumabas. Idinilat na rin ni Robin ang kanyang mga mata habang suot ni Litang ang jacket na may nakasulat na Only para sa heroes habang naglalakad sa kalsada nang biglang makabangga ang isang lalaking naka-Amerikana. Dahil dito, muling bumangon ng matindi ang kagustuhan ng binata na kumilos. Pagkatapos nito, ang Paiskal, na ito ay katatapos lang uminom kasama ang kanyang mga tauhan at binigyan niya sila ng isang credit card para magpatuloy sa second round, habang ang Paiskal naman ay mag-isang umuwi muna. Pagkatapos, nagpanggap si Litang bilang isang driver at dumating para ihatid ang lasing na Paiskal pauwi. Sa loob ng kotse, matapos sagutin ng Paiskal ang tawag ng kanyang asawa sa bahay, natuklasan niya na maling daan ang tinatahak ng driver pero bigla siyang kinuryente ni Litang. Nang magising siya, nakita niyang nakatali siya sa isang upuan.
Nakiusap ang Paiskal kay Litang na pakawalan na siya pauwi, dahil nasa high school pa lang ang anak niyang babae. Ano ba ang ginawa kong mali para gawin mo ito sa akin? Hindi rin alam ni Litang kung ano ang naging kasalanan ng lalaking ito para humantong sa ganito, pagkatapos ay lumitaw si Robin at isinaksak ang telepono, na may mga larawan ng masayang pamilya ng Paiskal sa computer. Sinimulan ni Robin na i-hack ang security layer at doon ay nakita ang mga larawan, ang mga patunay sa mga kasalanang ginawa ng Paiskal na ito. Agad na lumapit si Litang sa Paiskal at inilabas ang kanyang sandata. Pagkatapos nito, ang Paiskal ay lumutang-lutang na lamang sa isang ilog sa ilalim ng malamig na pagtitig ni Litang at Robin. Habang ang ate naman ni Litang ay pumunta sa convenience store para tanungin ang manager tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kapatid.